Pagkatapos ng 5 taon ng pakikipaglaban sa terminal na kanser, ang huling apoy ng buhay ni Hireko ay napatay, at ang kanyang kaluluwa ay pumasok sa makalangit na kaharian. Ang pagkakaroon ng 39 na taon na puno ng pagkakanulo at pagdurusa, ang Diyos ng mundo ay humingi ng tawad sa hindi sinasadyang pagbibigay sa kanya ng isang kakilakilabot na buhay. Kaya para makabawi sa kanyang pagkakamali, bibigyan siya ng Diyos ng pangalawang buhay na may malusog na pangangatawan, at nangangako na ibibigay sa kanya ang anumang hiling. Ang tanging ninanais ni Hireko ay muling ipanganak bilang isang magsasaka sa isang liblib na lugar. Sa kagustuhang tulungan siya sa kanyang paglalakbay, ibinigay sa kanya ng Diyos ang pinakamakapangyarihang kasangkapan sa sansinukob na ito, ang makapangyarihang kasangkapan sa pagsasaka. Sa isang tapik, ang kanyang apoy ay muling nagninangas, at si Hireko ay nagising sa gitna ng isang kagubatan. Habang ginagalaw niya ang kanyang katawan sa unang pagkakataon sa mga taon, napagtanto niya na ito ang lahat ng nais niya. At sa pagpapakita ng makapangyarihang kasangkapan sa pagsasaka sa kanyang kamay, sinimulan niyang gamitin ang kanyang bagong katawan upang ayusin ang lupa. Habang nililinang ang bukid, napansin niyang hindi siya nakakaramdam ng pagod sa paggamit ng kasangkapan. Gayunpaman, kailangan niyang maghanap ng magandang lugar para sa kanyang sakahan, kaya hinanap niya ang buong kagubatan hanggang sa makakita siya ng isang higanting puno na matatawag na tahanan. Walang mga ilog o lawa saan man sa kagubatan, kaya't upang mapawi ang kanyang uhaw, nagpa siya si Hireko na maghukay ng balon para makakuha ng tubig. Ang kanyang makapangyarihang kasangkapan sa pagsasaka ay naging pala, at pinahintulutan siyang maghukay ng malalim sa lupa hanggang sa magsimulang mabuo ang isang lusek ng tubig. Sa pagkakaroon ng pinagmumulan ng tubig, sinimulan niyang linisin ang lupa hanggang sa makakita siya ng isang puno na humaharang sa kanya sa pagtatanim. Sa kaalaman ng kanyang nakaraang buhay, sinubukan niyang putulin ito ng madiskarte. Ngunit sa isang laslas lang ng kanyang makapangyarihang palakol, natamba agad ang puno, at tumakbo siya bago siya nito durugan. Ngayong nakuha na niya ang kanyang unang oak log, ginawa niya itong 4 na oak na tabla gamit ang kanyang mallet. Matapos e-convert ang lahat ng mga log sa mga tabla kasama ang kanyang crafting table. Ang araw ay nagsimulang lumubog, at siya ay nagpanik upang subukang makakuha ng apoy. Ngunit walang anumang kahoy na panggatong, ginugol niya ang buong gabi sa pag-ukit ng isang butas sa higanting puno. Noong una, akala niya ay makakagawa na lang siya ng dirt shack, pero naalala niyang si Newton ang nag-imbento ng gravity sa mundong ito, kaya ayaw niyang ilibing ng buhay ang sarili. Kinaumagahan, nanguha siya ng panggatong at sinimulan ang kanyang unang apoy upang maiwasan ang parehong pagkakamali. Mahigit isang araw na ng paglilinis ng lahat ng mga puno sa di-kalayuan, ngunit hindi pa napagod o nagugutom si Hireko. Ito ang kapangyarihan ng kanyang makapangyarihang kasangkapan. At nang magpapatuloy na sana siya sa paglilinis ng kagubatan, isang halimaw na kuneho ang sumugod sa kanya. Ngunit sa kanyang makapangyarihang patpat, tinapos niya ito kaagad. Habang kumakain ng mga skewer, nakonsensya siya sa pagtatapos ng kuneho, ngunit nais niyang magkaroon ng kasama upang kainin ang pagkain. Pagkatapos kumain ng pagkain ito, kailangang ilabas sa ilang paraan. Kaya gumawa si Hireko ng innovative toilet kasama ng silungan para sa privacy. Nang maayos na ang lahat, nagsimula siyang magbungkal ng lupa at maghapong nag-iisip kung anong mga gulay ang dapat niyang unang itanim. Sa oras na natapos siya, gabi na, kaya nagpa siya siyang mag-explore para sa mga buto kinabukasan. Ngunit sa umaga, ang lupa ay mayroon ng mga halamang tumutubo. Walang saysay kung paano tumubo ang mga halaman mula sa wala, at naisip ni Hireko na ito ay isang side effect mula sa kanyang tool sa pagsasaka. Hindi alintana kung paano sila lumitaw. Nagsimula siyang lumikha ng isang bakod upang protektahan sila mula sa mga zombie sa gabi, at hamukay ng isang punso upang maiwasan ang lahat ng mga gumagapang. Ang proseso ay tumagal ng ilang araw, ngunit pagkatapos ng wakas ay tapusin ang perimeter, napansin ni Hireko na ang mga halaman ay lumalaki sa isang hindi kapani-paniwalang bilis. Sa lahat ng ekstrang kahoy, nagpa siya siyang lumikha ng isang maliit na bahay na troso at ginamit ang kanyang mga kasanayan sa pagkakarpintero upang lumikha ng magandang bubong, na nagpapataas ng antas ng kanyang sibilisasyon. Pagkatapos ng ilang araw ng pagpapalawak ng kanyang sakahan, nakita ni Hireko ang isang pares ng mga lobo na lubhang nasugatan, kaya sinubukan niyang dalhin sila sa loob. Gamit ang natirang karne ng higanting baboy ramo na natalo niya, pinakain sila ni Hireko, ngunit napansing buntis ang isa sa kanila. Bilang isang bata, ang tanging hangad niya ay magkaroon ng aso, kaya't nais niyang makasama siya ng mga ito, ngunit ang babae ay nagsimulang mag-labor. Sa pagsisikap na bigyan sila ng proteksyon, dinala niya sila sa bahay na troso at lumikha ng apoy upang panatilihing mainit ang mga ito kapag lumubog ang araw. Pagkatapos ng mahabang gabing walang tulog, nakita ni Hireko ang 4 na maliliit na tuta na pinapakain.
Upang ipagdiwang ang kanyang malusog na kapanganakan, binigyan niya sila ng pinakamasarap na karne na nakolekta niya. Lumipas ang ilang sandali at ang aso ay na-stuck sa loob ng kanyang kubo, kaya nagpasya si Hireko na magtayo ng bagong bahay sa tabi nila. Sa oras na ang mga tuta ay nagsimulang tumakbo sa paligid, ang kanyang mga halaman ay handa na para sa pag-aani, at napansin niya na ang mga kamatis ang unang namumunga. Inalok niya ang ilan sa mga ito sa kanyang mga aso, at pinangalanan ang lalaki na Kiro, at ang babaeng Yuki. Pagkaraan ng ilang linggo, nalaman ni Hireko ang lahat ng sikreto sa likod ng kanyang Almighty Farming Tool. Habang iniisip ang tungkol sa patatas, ang Almighty Tool ay nagtanim ng mga buto ng patatas sa pamamagitan ng mahika, kaya ginamit niya ang trick na ito para gawin ang lahat ng pagkain gusto niya kailanman. At bukod pa riyan, anumang bagay na pinalago niya gamit ang kanyang makapangyarihang tool ay lalago ng mas mabilis kaysa sa karaniwan. Nagpapasalamat sa katotohanan na binigyan siya ng mga Diyos ng napakalaking bagay, gumawa si Hireko ng 2 estatwa upang gunitain ang mga ito. Nang hapong iyon, napagtanto niya na ang kanyang jeta ay nagiging paulit-ulit, kaya nagpasya siyang magsimulang magtanim ng ilang puno. Maaaring tumagal sila ng mga taon upang magsimulang gumawa ng prutas, ngunit sulit ang paghihintay. Sa paglipas ng mga linggo, nagsimulang lumaki ang mga wolves, at nakahanap sila ng talon 30 minuto ang layo. Bagamat ang paggawa ng isang kanal ay magpapadali sa pagkuha ng sariwang tubig, ang distansya na kailangan niyang hukayin ay masyadong mahaba, kaya nagpasya siyang tumuon sa kanyang base pansamantala. Ang sakahan ay patuloy na lumalaki, at nagsimula siyang magdagdag ng iba't ibang mga halaman tulad ng trigo at tubo upang mabuhay siya. Ngunit habang lumipas ang mga buwan ng pag-unlad, nagsimulang makalimutan ni Hireko ang mga araw at malapit na ang taglamig. Walang pagkakataon na maipagpatuloy niya ang pagsasaka sa ganitong estado, at ang amoy ng mga higanteng kuneho ay mabaho nang magsimula itong mabulok. Upang maghanda para sa taglamig, nagsimula siyang mang-alap ng pagkain at panggatong. Ngunit isang araw, dinala siya ni Kiro upang makilala ang isang higanteng gagamba. Gamit ang seda mula sa buntot nito, nakagawa ito ng isang panyo na may detalyadong pagbuberda. Ito ay naging bagong mamamayan sa kanyang maliit na sakahan, at gumawa ng lahat ng mga tela bilang kapalit ng ilang patatas. Kung kailangan niya ng Amerikana para sa taglamig, isang kama na puno ng mga dahon, o mga kurtina upang harangan ang malamig na hangin, ang gagamba, si Zobotan, ay gumagawa ng lahat ng kailangan niya. Ang kanyang maliit na kubo ay unti-unting nagsimulang maging mas sibilisado, at sa wakas ay dumating ang taglamig. Gamit ang fireplace na kanyang ginawa, nakayanan niya ang malupit na malamig na gabi. Gayunpaman, hindi alintana kung siya ay nakaligtas, nagsisimula siyang malungkot ng husto, nag-aalala na makalimutan niya kung paano makipag-usap sa isang tao. Nang lumipas ang mahabang taglamig at sa wakas ay dumating ang tagsibol, lumaki na ang mga batang lobo at nagpas siyang umalis sa pugad. Pero makalipas ang ilang araw, bumalik sila na may kasama. Ang isa sa kanila ay binugbog pa ang isang aliwalas na lobo at nagpaibig sa babae na parang Giga Chad. Ngunit hindi lang sila ang nakagulat dahil bumalik ang gagamba kasama ang sarili niyang mga anak. Tumalaki na ang lahat ng kanilang pamilya, kaya nagsimulang magsaka si Hireko para mapakain niya sila. Ngunit habang siya ay nagsasaka, ang gagamba ay nagsimulang magpatunog ng alarma. Tumakbo si Kiro patungo sa pinanggalingan kasama si Hireko. At sa gitna ng kagubatan, nakita nila ang isang babaeng kulay pilak ang buhok na umiiyak. Lahat ng mga hayop ay nangangamba at sinubukan niyang humingi ng tulong sa kanya, kaya nilapitan siya ni Hireko. Ngunit habang sinusubukan niyang takpan siya, nahulog siya sa bitag nito, at ang babae ay tumalon patungo sa kanya upang kagatin ang kanyang leeg, na naging isang vampira na puno ng malalaking melon. Agad siyang inatake ng mga lobo at sinimulan siyang sirain, na naging sanhi ng kanyang pagbabagong muli sa kanyang maliit na anyo. Iniisip niya kung kaaway niya ba ito, ngunit sinabi ng dalaga na ang dahilan kung bakit kailangan niyang sipsipin ang dugo nito ay para mabawi ang kanyang lakas bago malanta. Nakaramdam ng sama ng loob dahil sa katigasan ng kanyang mga aso na binugbog siya, inalok niya ito ng isang kagat sa kanyang leeg, at sinimulan niyang sipsipin ang kanyang dugo. Nagbago siya pabalik sa isang mas malaking bersyon ng kanyang sarili, ngunit naalala ni Hireko na siya ay mas matangkad at may mas malaking melon, kaya sinabi niya sa kanya na magmadali at sumipsip ng higit pa sa kanyang dugo upang makita niyang muli ang kanyang higanteng melon. Matapos sipsipin ang lahat ng kanyang likido sa katawan, ipinakita siya ni Hireko sa paligid ng kanyang sakahan. First time niyang makakita ng mga abnormal na prutas na ito, at nang kumagat siya, naisip niyang masarap ang mga ito. Natutuwa siyang may nag-e-enjoy sa kanyang pagkain, dahil sa unang pagkakataon, nakahanap siya ng taong makakasama niyang makasama sa malungkot na mundong ito.
Pagbalik sa kanyang bahay, napagtanto niya na ngayon ay puno ng mga sorpresa, at iniisip kung ang isang bagay na tulad nito ay mangyayari muli. Ang kanyang pangalan ay Lulusi, at tinanong niya ito kung maaari siyang bisitahin sa hinaharap. Pero iba ang hiling niya, at tinanong siya kung mananatili siya rito habang buhay. Ayaw niyang maging one-night stand lang ito dahil iba ang ganda ng katawan nito, at iniisip ni Lu na sinusubukan nitong mag-propose sa kanya. Ayaw niyang mawala ang pagkakataong ito at wala siyang pakialam kung vampira siya, hindi niya alam kung ilang taon pa niyang kakayanin ang mag-isa. Sinabi niya sa kanya na ito ay biglaan lamang dahil hindi niya inaasahan ang isang proposal ng kasal, ngunit napagtanto ni Hireko na hindi niya naintindihan kung ano talaga ang ibig sabihin nito. Matapos maunawaan na siya ay talagang nag-aalok, nagpasya siyang mag-double down, na nagmamakaawa sa kanya na pakasalan siya. Umiti si Lu sa kanya, sinabing gusto niyang makasama siya magpakailanman. Kinaladkad siya nito sa kama para sa isa pang one-night stand. Kinabukasan, ginamit niya ang mahabang patpat sa kanyang asarol upang magtanim ng mga sanggol sa kanyang bagong tahanan. Umupo sila sa tabi ng isa't isa at tinitigan ang mga puno na lumalaki, ngunit ang gagamba ay nagsimulang magpatunog muli ng alarma. Tumakbo si Hireko at nagtataka kung bakit niya nararamdaman ang deja vu. Pinalaya niya ang anghel na babae at iniisip na ang kwentong ito ay malapit ng maging tunay na kawili-wili sa lahat ng pagbuo ng bata. Sinubukan ni Lu na tumakas, ngunit sa wakas ay natagpuan na siya ng anghel na babae at handang lumapit sa kanya upang kaladkarin siya, kaya kinain siya ng mga aso. Nagulat siya na si Lu ay nagtatago sa loob ng kagubatan, at nagalit na siya ay nasarapan matapos siyang kainin ng mga aso. Nagalit din si Lu na nasarapan siya ng kainin siya ng mga aso, at nagtataka si Hireko kung bakit ang pagkakasugat ay haantong sa kanilang nasasarapan. Nagtataka ang babaeng anghel kung sino ang lalaking ito, at namumula siyang ipinakilala ni Lu bilang asawa niya. Habang ang kanyang mukha ay mas mapula pa kaysa sa isang kamatis, ipinakilala ng may mga higanteng melon ang kanyang sarili bilang si Tia, at hinanap niya si Lu dahil may bounty sa kanyang ulo. Siya ay patuloy na nagsasaliksik ng iba't ibang mga concoctions at patuloy na pinasabog ang kaharian sa tuwing may hindi naaayon sa kanya. Inihayag ni Lu na ito ang dahilan kung bakit siya nasa gitna ng kagubatan noong araw na iyon, kaya yumuko siya sa mesa at tinanong si Tia kung gusto niyang magsimulang manirahan dito. Nangako siyang ipapakita sa kanya ang lahat ng mga pananim, tulad ng talong ni Hireko sa tabi ng kanilang mga bilog na mga peach. Nagpatuloy si Lu upang ipakita sa kanya ang paligid ng bukid, at sinubukan ni Hireko na turuan siya kung paano magputol ng repolyo. Matapos hiwain, inihanda niya ito bilang pagkain at sinabuyan ito ng asin bago iniabot sa kanya. Naisip niya na ito ay masarap, at pagkatapos ng mahabang araw ng pagsasaka, nilinis nila ang kanilang sarili gamit ang kanilang mahiwagang kakayahan. Sa loob ng kanyang bahay, sinubukan niya ang mga strawberry sa unang pagkakataon, at sinabi sa kanya ni Lu na ipapakita nila sa kanya kung paano gumawa ng strawberry cream pie sa susunod. Hinawakan niya ang kanyang mga braso, nakikiusap na tumira siya rito sa kanila, dahil hindi kakayanin ng katawan niya ang lahat kung mag-isa lang siya. Ito ang simula ng kanilang buhay na magkasama. Sa tingin ni Tia ay nasiyahan siya sa strawberry cream pie kaya humingi siya sa kanya ng higit pang mga strawberry, ngunit iniisip ni Hireko na ang pagpapalawak ng higit pa ngayon ay magreresulta sa nasisirang pagkain. Habang patuloy sila sa paglalakad, napansin ni Hireko ang mga bagong tuta ni Kiro, at nagpas siyang magtayo ng kwadre para sa kanila sa open field sa tabi ng kanilang farm. Nang matapos siya, napansin niya ang lahat ng mga anak ni Zobuten na naghahagis ng kanilang seda upang lumipad. Kasabay nito, sinabi sa kanya ni Tia na aalis din siya sandali, at nagsimulang lumipad gamit ang kanyang mga pakpak. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik si Tia at nagdala ng higit pang mga batang babae upang idagdag sa harem. Mga high elf sila dahil may mga higanti silang melon, at lahat sila ay nagpakilala. Related din silang lahat, kaya kapayapaan ang mga ngibabaw sa plot na ito. Nagtataka si Hireko kung bakit walang mga lalaking elf, ngunit inihayag ni Tia ang malungkot na katotohanang kinailangan nilang tiisin. Noong huling Great War, ang kanilang buong populasyon ng lalaki ay nawasak, at sila ay gumagala sa kakahuyan hanggang ngayon. Ang tanging hangarin nila ay muling magparami ngayon, at magmakaawa kay Hireko na tulungan sila. Sa pagdami ng populasyon ng Nayon, sinimulan ni Hireko ang pagtatayo sa kanila ng bahay para silang lahat ay magkakasama sa tirahan. Ang kanilang mga kasanayan sa konstruksyon at woodworking ay nagbigay daan sa kanila na itayo ang bahay sa loob lamang ng 10 araw, at naisip nila na ito ay mas maganda kaysa sa maduming bahay ni Hireko. Gayunpaman, kahit papaano, nais niya na sa maluwag na bahay na ito, makaramdam sila ng ligtas at kapayapaan.
Habang lumilipas ang mga araw, gusto siyang pasalamatan ng pinuno ng elf sa pagpapatira sa kanila dito sa pamamagitan ng pagmimina at pagpapanday para sa kanya, kaya nagsimula silang gumawa ng pogon sa lupa. Matapos proseso ang bakal, nakita ni Hireko ang mga metal na kaldero na kanilang ginawa, at sinabi nila sa kanya na magagawa nila ang lahat ng uri ng mga bagay pagkatapos manirahan sa ligaw sa loob ng 200 taon. Gayunpaman, ang tanging bagay na nais nilang magawa ay ang tumira at magparami. Naisip ni Hireko na ito ay para sa pinakamahusay na upang maiwasan ang pagkakaroon ng pagbuo ng plot sa lahat ng mga elf, at magpahayag ng isang tipikal na bida ng anime. Habang nagsasaka isang araw, napansin ng mga babaeng elf na mayroon siyang higanteng bukirin ng trigo, at tinanong siya ng isa sa kanila kung maaari siyang gumawa ng tinapay, sinabi sa kanya na mayroon siyang pinakapambihirang lebadura sa mga lupain. Natuwa si Hireko kaya nagsimulang maghurno ng tinapay ang mga babae at ginawa itong mga breadstick para subukan ni Hireko. Kasabay nito, iniisip nilang lahat kung ganito kahaba at kasarap ang talong ni Hireko. Ngayon na sa wakas ay nakagawa na siya ng ilang tinapay, gusto niyang palawakin ang mga taniman ng trigo, ngunit napagtanto niya na ang kanilang pagpapalawak ay nagsisimula ng mawala ng kontrol. Tinanong niya si Lu kung sino ang nagmamay-ari ng lupaing ito, at sinabi niya sa kanya yon, na habang walang nagmamay-ari nito, malamang nasa ilalim ito ng kontrol ng Demon Lord. Gayunpaman, dahil nilikha niya ang lahat ng lupaing ito ng walang suporta, ang lupaing ito ay pagmamay-ari ni Hireko. Sa gabi, nagtitipon ang mga babae at nagtataka kung paano nagawang paamuhin ni Hireko ang Inferno Wolves at ang Demon Spider. Kahit na ang mga pananim na ito ay hindi dapat tumubo sa lupang ito, at nagsimula silang magtaka kung bakit wala siyang kaalaman tungkol sa kanilang mundo. Kasabay nito, napagtanto ni Hireko na matagal na niyang hindi nagagawa ang daluyan ng tubig, kaya nagpasya siyang gawin itong misyon bukas. Sa umaga, nakita ni Hireko si Zobuten na tumuturo sa isang queen bee, at nagpasya si Hireko na magtayo ng bahay ng pukyutan para gumawa sila ng pulot para sa kanya. Ginugugol niya ang buong hapon sa paghahanda ng isang reservoir. Nagsimula silang gumawa ng maramihan ng concrete waterway. Ang mga babaeng elf ay yumuko upang matiyak na lahat sila ay nakalagay sa tamang lugar. Habang nakatuon sila sa paggawa ng mahihirap na bagay, pinuna ni Hireko ang lahat ng kanilang mga butas ng kanyang matigas na martilyo. Dahil sa kanilang kahusayan, ang daan ng tubig ay natapos sa loob ng isang araw, at ang reservoir ay napuno na. Ito ay dapat magpapahintulot sa kanila na diligan ang mga pananim ng mas madali, ngunit napansin ni Hireko na ang reservoir ay nakakakuha din sa kanya ng isda nang hindi gumagawa ng anumang trabaho. Naisip niya na kahit delikado ang mga kuneho sa kagubatan na ito, at least mapayapa ang mga isda, pero muntik na siyang lamuni ng higanteng isda noon. Nakita siya ng mga batang babae na nagluluto ng isda, at alam nilang mula ito sa kagubatan ng kamatayan, iniisip nila kung talagang ligtas itong kainin. Natapos itong ihanda ni Hireko at sinubukang bigyan sila ng ilan, ngunit sinabi nila sa kanya na gusto nila ng ibang uri ng karneng hapunan. Walang ideya si Hireko kung anong uri ng karne ang kanilang pinag-uusapan, kaya sinimulan niya itong kainin at naisip na ito ay masarap. Parehong sinubukan ito ng mga batang babae at naisip na ito ay masarap, at ang iba pang mga elf ay gusto ng ilang karne niya. Napakaswerteng bata. Upang masiyahan silang lahat, sinimulan ni Hireko ang pagkuha ng mas maraming isda, at pinapanatili ang mga ito ng asin. Sa pagnanais na palawakin ang kanilang dieta, sinubukan ni Hireko ang pagbubungkal ng lupa habang iniisip ang tungkol sa palay, at habang ito ay tumubo, ang texture ng palay ay nawala. Dahil mayroon silang buong waterway na ginawa, nagpasya siyang magsimulang magtayo ng palayan kasama ang mga elf. Matapos ayusin ang lupa sa loob ng maraming oras, pinakawalan ni Hireko ang lahat ng labasan ng tubig ng mga batang babae. Paumanhin, ang ibig kong sabihin ay inilabas niya ang tubig sa floodgate, at humingi ng tulong sa mga babaeng elf. Nagsimulang mabasa ang lahat ng babaeng elf at hindi nagustuhan ni Leia ang malapot na likido. Magkasama silang yumuko at itinanim ang lahat ng tanim na palay. Pagkalipas ng ilang araw, ang lahat ng mga halaman ay handa na para sa pag-aani, at inilagay ito ni Hireko para patuyuin. Humanga si Leia na alam niya ang lahat ng ito, ngunit nagpapasalamat si Hireko na palagi siyang nanunood ng isang farming idol bago siya namatay na may cancer. Nang matuyo na ang lahat ng halaman, ginamit ni Hireko ang kanyang kagamitan sa pagsasaka upang lumikha ng thresher, at ipinakita sa kanila kung paano anihin ang palay. Nakita ng mga batang babae ang lahat ng trabahong kailangan sa paghahanda ng bigas, at nagtaka kung tapos na ba siya, ngunit isiniwalat ni Hireko na may isa pang hakbang. Naghanda siyang lutuin ang kanin at hiniling kay Lu na gamitin ang kanyang mahika upang sindihan ang apoy, kaya naghanda siya na ilabas ang kanyang ultimate blast upang sunugin ang lahat sa magkapira-piraso, ngunit sinabi niya sa kanya na huminahon, na disappoint siya.
Gamit ang maliit na apoy, niluto ni Hireko ang kanin hanggang sa tuluyan itong maging handa at ginawa itong rice ball para matikman ng mga babae. Nagpasya si Luna kumagat na naisip ng mga batang babae na ito ay kasuklam-suklam at pinagsisisihan ang paggawa ng lahat ng gawaing iyon sa buong oras na ito, ngunit alam ni Hireko na nagsisinungaling sila nang maubos ang lahat ng kanin. Nagpasya siyang palawakin ang palayan, at ang lahat ng mga batang babae ay nagsimulang maglinis pagkatapos nilang matapos. Hindi ko alam kung paano ito nangyayari hahaha. Nakikita ni Hireko kung paano nila kayang linisin ang kanilang mga sarili gamit ang mahika, at gusto niyang maligo siya para maglinis. Dahil sa wakas ay nakagawa na siya ng waterway, nagpasya siyang magtayo ng paliguan, at ipinakita sa mga babae ang kanyang mga blueprint para sa kung paano niya ididisenyo ang pagtutubero. Ang mga batang babae ay nagtaka kung bakit nila gagawin ang lahat ng ito kung maaari lamang silang lumangoy sa ilog, ngunit pinaalalahanan sila ni Hireko na sila ay magyayelo sa taglamig. Dagdag pa, gusto niya talagang maligo para sa kalusugan at ganap na hindi tumitig sa kanila nang walang anumang suot. Ang mga batang babae ay nagsimulang magtayo ng isang hurno upang magpainit ng tubig at lumikha ng pinakamalaking posibleng bathtub. Naging maganda ang lahat, ngunit nagtaka si Hireko kung ano ang gagawin nila sa lahat ng maruming tubig. Iniisip ni Tia na ang mga slime ay maaaring bahala na sa paglilinis ng tubig, ngunit naisip ni Hireko kung sila ang mga mapanganib na halimaw na sumira sa mga adventurer. Walang ideya si Tia kung ano ang sinasabi nito, kaya lumipad ito at nagdala ng slime para sa kanya. Inilagay niya ang ilan sa mga ito sa water purification area at sa loob ng banyo. Kaya, naresolve ang problema nila sa wastewater, kaya nagsimula siyang kumuha ng panggatong para masunog, pero isa sa kanila ay may tumutubo na kabute. Siya ay pagod sa mga kabute sa buong oras na ito dahil maaaring ito ay lason, ngunit ang lahat ng mga batang babae ay nag-isip na ito ay ligtas at gusto nilang kainin ang lahat ng ito, kaya't si Hireko ay nagsimulang maghanda ng ilang mga troso para sa pagpapatubo ng kabute. Paglubog ng araw, natapos na ni Hireko ang paliguan at sinubukang ipaliwanag ito sa mga babae, ngunit gusto nilang makakita ng hands-on na karanasan. Inalis niya ang kanyang proteksyon sa katawan at nagsimulang ipakita sa kanila kung paano ito ginawa, ngunit ang babae ay nagsimulang makaramdam ng ibang uri ng likidong tumutulo, kaya inalis nilang lahat ang kanilang mga saplot at nagpasyang sumama sa kanya. Sinabi sa kanya ni Luna ayos lang para sa kanilang lahat na gawin ito ng sama-sama, at naramdaman ni Hireko na ang buto ng kanyang espada ay tumalas at matigas. Sa sumunod na umaga, nakita ni Hireko ang lahat ng nakakain na kabute na lumaki, ngunit ang mga aso ay nagdala ng higit pang mga elf, syempre sila ay mga babae, ngunit sino ang nagrereklamo? Ibinunyag ni Leia na magkasama sila noon, at natutuwa siyang makasama silang lahat. Iminumungkahi ni Leia na magtrabaho sila sa pagpapalawak ng kanyang tahanan para magkaroon silang lahat ng mas maraming espasyo, at pasayahin sila upang simulan ang paggawa ng mga bata. Hindi alam ni Hireko kung bakit napaka-optimistic nila. Sayang naman hahaha. Napansin ni Kiro na ang harem ng kanyang Panginoon ay lumalawak, at sinasabi sa atin ang tungkol sa kanyang kwento. Bago siya magkaroon ng master, wala siyang pangalang mapupuntahan. Mula nang siya ay isinilang, siya ay gumagala mag-isa, at hindi kailanman natalo sa pakikipaglaban sa sinumang lalaki. Ang tanging hiling niya ay magpatuloy sa malayang pamumuhay, ngunit nang makilala niya ang isang babaeng iyon, sinira siya nito. Matapos ang kanyang kumpletong pagkatalo, nagsimula silang maglakbay ng magkasama, ngunit nagsimulang lumaki ang kanyang tiyan isang araw. Gusto niyang gawin ang lahat para ipagpatuloy ang pagprotekta sa kanya, ngunit hindi magtatagal ang kapayapaan, at isang higanteng oso ang malapit nang lipulin sila. Gayunpaman, pagkatapos na sila ay malubhang nasugatan, ang oso ay lumayo. Gayunpaman, hindi na sila makapanghuli ng pagkain at hindi sinasadyang maabot ang pinakamapanganib na lugar ng kagubatan, ang gitna nito. Nakita nila ang isang tao na naglalakad ng walang pakialam sa mundo, ngunit napansin ni Kiro ang tool sa kanyang kamay, at naramdaman ang walang limitasyong kapangyarihan na nagmumula dito. Nagkaroon na sila ng kapayapaan sa pagtatapos ng kanilang buhay, ngunit sinimulan niya ang pag-aalaga sa kanila, at napansin ni Kiro na ang pagkain ay gawa sa isang gate boar, na impress sa kanya na nagawa niyang talunin ang isang malakas na halimaw. Matapos maisilang ang kanilang mga anak, nagpasya sila na si Hireko ang magiging kanilang Panginoon, at nasiyahan sa lahat ng pagkaing inihanda niya para sa kanila. Hindi nagtagal, ang kanilang mga anak ay lumaki sa isang malaking pamilya, at napansin nila kung paano lumalaki ang harem ni Hireko, ngunit mayroon pa rin siyang nag-iisang alalahanin. Hindi pa natuklasan ng kanilang amo na sila ang maalamat na Infernal Wolves, ngunit sa palagay ni Kiro ay ayos lang. Siya ay nagpapasalamat na ang kanyang buhay ay humantong sa kanya sa isang magandang buhay kasama niya. Pagkaraan ng ilang linggo, natapos ang bagong malaking bahay,
at naalala ni Hireko ang lahat ng paghuhukay at pagputol ng kahoy na kailangan upang may handa ang bahay na ito. Kahit alam niyang magiging ganito ito kalaki, hindi niya akalain kung gaano ito kaganda sa loob. Ipinakita nila sa kanya ang magandang silid na ginawa nila para sa kanya, at sa tapat ng kanyang pangunahing silid ay ang malaking silid kainan. Sa likod ay ang kusina, at sa mga gilid ay may higit pang mga kalan para sa malalaking pagkain. Sa wakas, ang cellar ay sapat na malaki upang mag-imbak ng maraming pagkain at panggatong para sa taglamig. Sa ikalawang palapag, nakita ng mga batang babae ang kanilang mga silid at natutuwa silang bawat isa ay may individual na espasyo para sa kanilang sarili, ngunit napansin ni Hireko na ang isa sa mga silid ay may giant bolt na nakakandado nito. Yes! 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 見なかったことにした。 No! 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 Bilang karagdagan sa kanyang mga estatwa ng Diyos, lumikha si Hireko ng ilang mga estatwa ng aso upang palamutihan ang pasukan ng kanyang bahay, at naisip na ito ay talagang maganda ang hugis. Sa loob ng kanyang bagong bahay, tinipon ni Hirakas ang lahat ng sangkap para sa isang bagong recipe. Ang mga batang babae ay nagtataka kung ano ang kanyang lulutuin, at inihayag niya na ito ay isang pagkain na tinatawag na curry. Nais ng mga batang babae na hindi nila kailangang tikman ang isa pa sa kanyang kakaibang pagkain, at mas gugustuhin na lamang na iluto sa kaldero. Lumabas siya upang mag-ani ng pampalasa para sa kanyang curry, at napagtanto ng mga batang babae na hindi pa nila nakita ang mga halamang ito. Ito ay isa pang kapangyarihan ng almighty farming tool ni Hireko. Sa pamamagitan nito, maaari siyang magtanim ng mga halaman na talagang sensitibo sa anumang klima. Para sa mga pampalasa, kakailanganin niyang magpaputok kay Tia. Paumanhin, ang ibig kong sabihin ay kailangan niya ng cumin, at nakita niya na ang bulaklak ay namumulaklak na. Para sa susunod na halaman, kailangan niya ng turmeric, at sa mahika ng batang babae, natuyo nila ang lahat ng mga pampalasa. Sa wakas, kailangan niya ng kulantro at cilantro. Nais din matikman ng mga aso, ngunit nang maamoy nila ang cilantro, tumakas sila sa takot. Pagkatapos mag-ipon ng kaunti pang itim na paminta sa lata, sa wakas ay handa na si Hireko na magsimulang magluto, ngunit napansin na ang mga batang babae ay nainis sa kanyang pangit na puwet at umalis. Sa kusina, iniisip niya kung si Leia lang ang tutulong sa kanya, at sinabi sa kanya ni Leia na mas maganda pa rin ang melon niya kaysa sa iba pang mga babae. Hindi niya pinansin ang mga pagtatangka nito at nagsimulang maghanda ng pagkain. Nagluto sila ng karne at sinubukan itong timplahan, ngunit napagtanto ni Hireko na may kulang siya sa buong oras na ito. Hindi naman, at nagagalit siya na nagawa niyang kalimutan ang lahat. Sinimulan nilang igulong ang tinapay ng magkasama, at pagkatapos nilang lutuin ang isang bundok nito, sa wakas ay natapos na ang kanyang pagkain sa pagluluto. Lahat ng mga batang babae ay nagtipon upang subukan ang kanyang curry at naisip na ito ay mukhang tae, ngunit hinikayat niya silang subukan ito. Kumagat sina Lu at Tia. Hindi lang parang tae, kalasa pa ng tae. Sinabi nila sa kanya, ngunit lahat sila ay tumakbo upang makakuha ng mga segundo, kaya nagtaka si Hireko kung bakit lahat sila ay nakatagal hanggang sa sila ay mabusog. Iniisip niya kung pinagtitripan lang siya ng mga ito, pero ang hindi niya alam ay lahat sila ay nagkukunwaring nagustuhan dahil ibang klaseng karne ang kailangan nila. Malapit nang dumating ang taglamig, at dahil gugugol sila sa karamihan ng kanilang oras sa loob ng bahay, ilang linggo ang ginugol ni Hireko sa pangangalap ng mas maraming panggatong hanggat maaari. Kapag lumamig, mag-hibernate si Zabuton sa tuktok ng puno, kaya inabutan siya ni Hireko ng ilang patatas at kumuha ng mga karagdagang kumot para sa taglamig. Nakatuwad si Leia gaya ng dati. Nakita niya ang iba pang mga batang babae na tumutusok ng karayom sa butas ng kanyang karne. Huwag mo nang isipin yon. Si Kiro at ang iba pang mga aso ay hindi makakahanap ng maayos, kaya ginagawa nila ang lahat ng kanilang makakaya upang kainin ang mga pink na laman ni Tia. Sa lahat ng iba pang mga base na natatakpan para sa taglamig, nagtaka siya kung paano mapangalagaan ang mga gulay, kaya gumawa siya ng isang kahon na tatakpan ng isang kumot, at hahayaan ang snow na kumilos bilang isang freezer. Kahit na sa lahat ng henyo niyang taktika, gusto niyang gumamit siya ng mahika, kahit isang beses lang. Sa gabi, sinusubukan ni Lu na turuan siya kung paano gumamit ng ignition spell, at ipinaliwanag na natural na hindi siya makakatawag ng difficult na golem sa unang pagsubok. Nang marinig ito, sa palagay niya ay kamangha-mangha siya dahil nakakapagtawag siya ng maraming golem ng sabay-sabay, ngunit sinabi sa kanya ni Lu na mas maganda ang kanyang melon kaysa kay Tia. Iniisip ni Hireko na lahat sila ay kamangha-mangha sa paggamit ng mahika habang wala siyang magagawa kundi ang paghahardin,
ngunit sinabi sa kanya ni Lu na siya ang pinakakahanga-hanga dito. Kung wala siya, mawawasak ang buong nayon na ito at naipagpapatuloy niya ang pagpapakain sa kanila araw-araw dahil sa kanyang pagsisikap. Sinabi niya sa kanya na siya lang ang makakagawa nito at ngumiti sa kanya. Dumating ang unang hamog na nagyelo sa taglamig at nagsimulang magtambak ang nyebe. Sa lahat ng oras na ginugugol nila sa loob ng bahay, nagpasya si Hireko na bumuo ng ilang klasikong laro, reversi at chess. Itinuro niya sa kanila kung paano laruin ang laro, at naisip ni Lu na napakasimple nito para maging masaya, ngunit sinabi sa kanya ni Tia na ang mga simpleng panuntunang iyon ay magbibigay daan sa mga komplikadong hamon. Sinabi niya kay Tia na tama siya, kaya nagalit si Lu at sinubukan niyang hamonin si Tia para sa isang laro. Pagkaraan ng 2 oras, si Tia ay malapit ng matatalo, at napansin ni Hireko ang kanyang mga kamay na nanginginig, ngunit siya ay nagkunwaring nadulas ang kanyang mga kamay. Humingi siya ng paumanhin dahil kailangan nilang simulan ang lahat, ngunit ginagamit ni Tia ang kanyang mahika para eksaktong mahulog ang lahat ng piraso sa kung nasaan sila. Sinabi niya sa kanya na nakakahiya na siya ay naglalaro na parang bata, at sinubukan ni Hireko na makita kung ano ang kalagayan ng iba. Nakita niya ang 2 pang batang babae na naglalaro ng reversi ng mapayapa, at itinuro ni Kiro kung saan ang pinakamagandang posisyon na posible. Nagulat siya kung paano naiintindihan ni Kiro ang mga patakaran, ngunit nakikita niya ang iba pang mga wolves na naglalaro ng chess ng tama, at kahit na mukhang cute ito sa unang tingin, nakaramdam siya ng matinding aura na nagmumula sa kanila. Nagpasya si Lu na maglaro laban sa kanila dahil tiyak na hindi siya matatalo, ngunit hindi maganda ang pagtatapos ng laro. Silang 4 ay naglalaro ng mahjong, at iniisip ni Hireko na siya ang may kapangyarihan dahil sa pagiging komplikado ng mga patakaran, kaya sinubukan niyang maghiganti para kay Lu, ngunit ang lahat ng mga batang babae ay ganap na nagwasak sa kanya. Parehong naging talunan ang kawawang Hireko at Lu. Pagkalipas ng ilang linggo, naiinip na sila sa mga board game, kaya nagdisenyo si Hireko ng mga kagamitan sa bowling mula rito, kahit na ito ay isang simpleng laro ay nasiyahan ng lahat ng mga batang babae, at kaya ang mga araw ng taglamig ay nagsimulang dahan-daang lumipas. Gumagana ang malikhaing refrigerator na nilikha niya, at nasiyahan sila sa kanilang masarap na pagkain hanggang sa tuluyang matuno ang nyebe at dumating ang tagsibol. Ngunit habang sinusubukan niyang tamasahin ang magandang mainit na temperatura, pinatunog ni Zubatan ang alarma upang alertuhan sila ng isang higanteng halimaw na paparating. Tumingin si Hireko sa langit at napansin ang isang higanteng dragon na lumilipad patungo sa kanila, ngunit sinabi sa kanya ni Tia na hindi ito dragon, ito ay isang wyvern. Ang wyvern ay umungal sa kalangitan at nagsimulang maghanda ng isang atake ng apoy upang sirain ang puno, ngunit halos hindi ito nadepensahan ni Tia. Dumapo pa rin ang ilan sa apoy, at sumugod si Leia kasama ang iba upang patayin ito. Nagtataka si Hireko kung ano ang magagawa niya sa sitwasyong ito, at nais niyang gawin ang lahat na posible upang maprotektahan ang lahat. Habang kinuyam niya ang kanyang kamao, lumitaw ang isang sibat, at itinutok niya ito sa langit, ibinato ito ng buong lakas. Ang sibat ay nakipagsagupaan laban sa mga depensa ng wyvern at tumagos sa kanila, na naputol ang mga pakpak ng wyvern. Lumipad ito pabalik para kay Hireko para magpadala ng isa pang strike, na direktang tumama sa dibdib ng wyvern at pinabagsak ito sa lupa. Sa kaibuturan ng kagubatan, natagpuan ni Hireko ang bangkay ng dragon at nagtaka kung may nagpadala nito para sadyain silang salakayin. Ngunit sa pagiging bihira at mahalagang nilalang ng mga wyvern, iniisip ni Tia na isa lamang itong ligaw na halimaw na nag-iisa. Sa tingin niya ito ay isang hindi magandang pangyayari, ngunit nagtataka kung maaari nilang kainin ang karne nito. Sa bahay, sinabi ni Tia na ang karne ng wyvern ay isa sa pinakapambihirang mga delicacy sa mundong ito. Natapos ni Hireko ang paghahanda ng wyvern steak, at gumawa ng nilagang karne mula sa buntot. Iniisip ng lahat ng babae na ito ang unang beses na nagluto si Hireko ng masarap, at natutuwa siya na sa wakas ay humanga sila. Iniisip pa rin ni Lu na may mali, at iniisip kung magagawang ipagtanggol ni Tia ang isang pag-atake mula sa sibat ni Hireko, ngunit sinabi niya sa kanya na imposible ito dahil natatalo nito ang barrier ng wyvern. Tinanong sila ni Hireko kung ano ang kanilang pinag-uusapan, iniisip kung dahil ba ito sa hindi niya kinuha ang lahat ng mga buto. Ang sabi ni Tia ay wala lang, hindi nila pinag-uusapan ang pagkain ng buto niya o kung anuman. Samantala, sa loob ng Demonic Kingdom, nakatanggap ang mga nakatataas ng balita tungkol sa pagkatalo ng wyvern. Mangangailangan sila ng isang buong organisadong puwersa upang kahit papaano ay ibagsak ang isa sa kanila, ngunit ibinunyag ng count na ito ang katotohanan. Ang gulat ng general at natakot sa kung paano nangyari iyon, at ang isa sa kanila ay gustong magbitiw. Sa loob ng Drainslayer sa South, nakita ni Gucci ang pag-atake gamit ang kanyang sariling mga mata,
at iniisip na ang sibat ni Hireko ay matutusok maging ang hari ng mga dragon kung aatakehin nila ito. Kinaumagahan, naisip ni Hireko na may kulang pa rin sa kanila pagkatapos ng lahat ng oras na ito sa kanilang mga pagkain, ang masarap na grape juice. Tinipon niya ang lahat ng babaeng elf para anihin ang mga ubas, at para durugan ang mga katas, gumawa siya ng contraption para matapakan nila ang mga ubas. Sinimulang isub-sub ni Tia at Leia ang kanilang mga paa sa mga bola at dinurog ito hanggang sa lumabas ang malagkit na likido. Nagawa nilang mahulog sa ibabaw ng isa't isa at nakitang natatakpan sila ng creamy sticky liquid. Nagtataka kung paano nila mapapanatili ang kanilang ritmo habang ginagawa nila ito, iminungkahi ng isa sa mga elf na kumanta ng isang kanta tulad ng dati. 로밍벨 밤새 소리라네 Nagsimulang lumabas ang mga juice, at sinabi ni Tia kay Lu na sumali sa kanila kasama si Hireko. Kinugugol nila ang buong araw sa pag-juicing ng mga ubas, at nag-iwan sila ng lebadura sa ibabaw ng mga barriles upang makapagsimula itong mag-ferment. Iniisip niya kung sapat na ba ang nagawa nila, at ipinakita ng Diyos ng mundo sa ibang Diyos kung gaano kasaya si Hireko, at humihingi ng tawad. Gayunpaman, sinabi sa kanya ng Diyos ng agrikultura na nagawa niyang wakasan ang buhay ng isang inosenteng tao at ipadala siya sa pinakamalalim na bahagi ng gubat ng kamatayan. Hindi lamang iyon, ngunit binigyan din niya siya ng Holy Lance Grime at sinubukan itong itago bilang isang tool sa pagsasaka. Karaniwang hinihigop nito ang lahat ng puwersa ng buhay ng isang tao at agad silang papatayin, ngunit iniisip ng Diyos na binigyan niya ito ng isang malusog na katawan na magagawa niyang muling buuin ang kanyang enerhiya sa buhay kaagad. Pero higit pa doon, nagtataka siya kung bakit matandang lalaki ang rebulto niya. Kaya bilang parusa, pipilitin niya ang kanyang ama na umupo ng ganito sa loob ng 300 taon. Sa isang random na araw, pinatunog ni Zobuten ang mga alarma, at naramdaman ni Hireko na muli siyang nakakaramdam ng deja vu. Kinilala ni Lu ang babae bilang kanyang kapatid na si Flora. Matapos marinig na ang kanyang kapatid na babae ay hinabol ng may itim na pusong pangit na kasuklam-suklam na angel, sinundan niya ang kanyang kapatid hanggang dito. Sinabihan siya ni Tia na ulitin yon. Inaanyayahan siya ni Hireko na manatili dito, ngunit nahihirapan siyang maniwala na ang pangit na bastard na ito ay asawa ng kanyang kapatid. Binalaan siya ni Kiro na maging magalang, at sinabi niya sa kanya na siya ang Panginoon ng lahat ng makademonyong lobo na ito, at pinabagsak pa niya ang isang wyvern. Ito ang unang pagkakataon na narinig ni Hireko na sila ay mga impyernong lobo, at nagtataka kung ano ang ibig sabihin ng bahaging inferno. Ipinagmamalaki ni Kiro ang kanyang mga kakayahan, na ipinaalam sa kanya na siya ang pinakamahusay na alagang hayop. Bilang paghingi ng tawad sa pagpapakain sa kanya ng mga lobo tulad ng ibang mga babae, inihanda siya ni Hireko ng masarap na hapunan ng karne, ngunit gusto niya ang malambot na puting likidong bagay. Sinabi niya sa kanya na ito ay tofu lang na ginawa gamit ang ilang toyo na ginawa mula sa pagbuburo, ngunit wala siyang ideya kung ano ang ibig sabihin ng alinman sa mga salitang iyon. Naging malinaw kay Hireko na wala silang ideya na may mga microorganismo na nagdudulot ng fermentation sa mundong ito, kaya sinubukan ni Flora na saliksikin ito at iniisip na malulutas nito ang maraming problema. Matapos manatili ng ilang araw, nagpasya si Flora na umalis at bumalik pagkaraan ng isang buwan. Kasama niya, nagdala siya ng buong army ng mga kasambahay, at sinabihan nila si Hireko na gamitin ang mga ito kahit anong gusto niya. That's not fair! That's not fair! Napansin ni Tia na siya lang ang hindi nagdala ng marami sa kanyang sariling uri. Upang manatiling mapagkompetensya, lumipad siya at bumalik ng gabing iyon kasama ang 3 pang anghel, at isang buong armada ng mga lizardmen. Kasama ang lahat ng bagong mamamayan, nagdala siya ng mga manok, at natutuwa si Hireko na makitang nagiging mas sibilisado ang lugar na ito. Ang mga katulong ay nabibilang sa isang lahi ng mga ogre, at sila ay tumulong sa paggawa ng lahat ng mga gawain. Gayunpaman, napansin niyang walang sinuman sa kanila ang marunong magluto ng anumang pagkain, kaya nagsimula siyang turuan sila kung paano maghanda ng maraming iba't ibang uri ng pagkain. Nang makita ang masarap na pagkain, ang mga katulong ay nagsimulang mag-eksperimento sa karne upang ihanda ang pinakamasarap na pagkain na posible. Sa kabilang banda, nagsimulang magpatrolya ang 3 anghel ni Tia sa kagubatan upang mapanatili silang ligtas, at ang mga lizardmen ay nagsimulang mag-asikaso sa mahirap na paggawa upang mapabilis ang pagtatayo. Ang kanilang pinuno ay may scarf upang matukoy sila ng mga taga-nayon, at napansin ni Hireko na ang lugar na ito ay nagsisimula ng lumaki ng husto. Sa pagsasalita tungkol dito, pumasok si Leia at sinabi sa kanya na dinala niya ang iba pang mga elf na gumagala sa kagubatan.
Nagtataka siya kung nasaan ang sinuman sa mga lalaki, ngunit sinabi niya sa kanya na maginhawa silang lahat ay namatay sa kagubatan. Pero okay lang, dahil pwede na silang gumawa ng mga lalaki ngayon. うまくいくといいな。やはり方法は聞かないでおく。復権派の仲間に、ダイナに、クルーガーに。 Pagkalipas ng ilang araw, hiniling ni Hireko ang lahat ng mga kinatawan na magtipon at humingi ng paumanhin sa biglaang pagtawag sa kanila. Dahil ang lugar na ito ay lumalaki at mas maraming tao ang gumagalaw, nagsisimula itong maging isang nayon, kaya't gusto niya ng tulong sa pagbuo ng isang pangalan. Iminumungkahi ng isa sa mga katulong na pangalan ito sa kagubatan, ngunit sa pangalang Forest of Death, iniisip ni Hireko na ito ay parang isang ghost town. Itinuro ni Zabuten ang pinto at binuksan ito ni Hireko. Nang makita ang higanteng puno sa gitna nito, noon niya pinangalanan ang nayon na ito na Great Tree Village. Noong gabing iyon, ipinagdiwang ng lahat ng mga mamamayan ang pagpapangalan sa kanilang nayon, at nag-host ng isang party at binuksan ang unang barriles ng nakalalasing na juice. Lahat ng mga babae ay umawit ng salitang mayor, at sinabi sa kanya ni Lu na siya lang ang para sa trabahong ito. Ang gabing ito ang simula ng kanilang bagong buhay bilang mga mamamayan ng Great Tree Village, at lahat sila ay nag-enjoy dito sa pamamagitan ng pag-inom ng nakalalasing na grape juice. Napailing si Tia at nakiusap na maupo sa tabi niya. Tinanong niya siya kung bakit siya nakaupo mag-isa, ngunit sinabi niya sa kanya na siya ay napakasaya na parang panaginip. Ngunit hindi ito panaginip, sabi ni Tia sa kanya, at magsasama sila ng ganito sa buong buhay nila. Sinabi niya sa kanya na mag-toast sa kanilang bagong village, at gusto rin ni Lu ng toast. Nagtataka si Hireko kung ilang taon na ang nakalipas mula nang matagpuan niya ang kaligayahan, at sa tingin niya ay susubukan niya ito bilang alkalde. Sa pagdating ng tag-araw, muling dumami ang mga residente. Sa kalaunan, lumitaw ang isang kinatawan mula sa Demonic Kingdom at nagpakilalang si Bizzle, nag-alok kay Hireko ng isang bote kasama ang isang mensahe mula sa Demon Lord. Nais niyang pag-usapan ang katayuan ng pag-areglo dito, kaya nag-isip si Hireko kung sinusubukan nila siyang magbayad ng buwis, o paalisin siya palayo. Iniisip niya kung dapat ba siyang humingi ng payo kay Lu o Tia, ngunit kinindatan siya ni Lu upang hawakan ito ng mag-isa. Naglakas loob si Hireko at ipinaalam sa messenger na malugod siyang magbabayad ng buwis, at sinabing 10% lang ang babayaran niya. Nagulat si Bizzle nang marinig ang mga salitang iyon, at iniisip ni Hireko kung nagkamali siya, ngunit tinanggap ni Bizzle ang kanyang mga kondisyon. Habang binabalangkas niya ang kanilang kasunduan sa isang piraso ng papel, sinadya ito ng business magnate, kaya nagbabayad lang siya ng kanyang buwis sa mga pananim. Ngunit gayunpaman, nag-aalala siya na siya ay masyadong agresibo sa mga negosasyon, kaya pinauwi niya si Bizzle na may dalang regalo. Iniisip niya kung nahawakan niya ng maayos ang lahat, at naisip ni Lu na isang hindi kapani-paniwalang trabaho ang ginawa niya, dahil ngayon ay magkakaroon sila ng proteksyon sa ilalim ng hukbo ng Demon Lord. Sumasang-ayon si Tia, ngunit sa palagay niya ay masyadong mababa ang 10%, dahil ang mga settlement ay karaniwang nagbabayad ng 50 hanggang 60% sa mga buwis, at dahil minsan lang sila dumarating sa isang taon upang mangolekta ng mga buwis, maaari silang magsinungaling tungkol sa kung magkano ang kanilang nagagawa, kaya gumawa lang si Hireko ng isang himala ng isang deal. Sa loob ng kastilyo ng Demon Lord, ang mga general ay nagulat na ang Great Tree Village ay napakadaling nagsumite, ngunit naghihinala na sila ay may lihim na motibo. Kinikilala ni Bizzle ang posibilidad na iyon, ngunit wala siyang pagpipilian dahil ang anghel ng paglipol kasama ang vampirang prinsesa ay nakatayo sa tabi mismo ng mayor. Ngunit hindi lang iyon, mayroong isang hukbo ng High Elves at isang pack ng Inferno Wolves, at maging ang trio ng mga Killer Angel na nagpapatrolya sa village. Nanginginig at natatakot si Bizzle, alam niyang hinding-hindi niya matatanggihan ang kanilang mahirap na negosasyon. Sinisiyasat niya ang kanilang regalo at nakita ang mga mansanas sa loob, kaya sinubukan ng isa sa kanila na tingnan kung may lason ang mga ito, ngunit napansin ni Bizzle ang isa pang oddity sa kanilang regalo. Ang tela ay ginawa mula sa isang dakilang demonyong gagamba, isang halimaw na napakalakas kaya pinatakbo nito ang mga nakaraang Demon Lords. Nagpa siya si Brandon na sapat na siya at huminto. Kinaumagahan, ang pinuno ng lahat ng dragon, ipinakilala ni Drame ang kanyang sarili kay Hireko, at dumating kasama ang kanyang count upang bigyan sila ng regalo. Nakita ni Hireko ang mamahaling espada sa loob, ngunit sa tingin niya ay mukhang marahas ito. Anuman, pinasalamatan niya ang lalaki at tinanong siya kung ano ang nagdala sa kanila dito ngayon. Ipinaliwanag ng lalaki na ang Drainslayer ay nasa timog mismo ng kanilang village, kaya itinuturing nila silang magkapitbahay at pumunta dito para mag-alay ng formal na pagbati. Nais ni Hireko na imbitahan sila para sa hapunan, kaya nagbago si Drain sa kanyang anyo ng tao, at muling nagpakilala.
Sa gabi ay nag-e-enjoy siya sa nakalalasing na grape juice na kanilang ginawa at humihingi ng higit pa rito, ngunit sinabihan siya ng kanyang assistant na umalis bago sila maging isang istorbo para sa village ni Hireko. Pagkaalis nila dala ang mga regalo na inihanda ni Hireko para sa kanila, napagtanto niya na marami silang dadating na bisita. Kaya kinabukasan, nagsimulang magtayo si Hireko ng isang guest house para sa mga potensyal na bisita. Bukod pa rito, ayaw niyang takutin ng mga anghel ang sinumang bisita, at sa tuwing inaalerto sila ni Zobuten tungkol sa isang bisita, lahat ng mga lizardmen ay handang tumungo sa labanan. Malayo pa ito sa tamang pagtanggap kaya nakaisip siya ng bagong senyales para sa mga bisita gamit ang isang kampana, at gumawa ng isang welcoming party na binubuo ni Tia at Lu, ngunit hindi ito tinanggap ng punong kasambahay. Ang kanyang buhay ay maaaring nasa panganib kung ang mga bisita ay malisyoso, kaya nagdagdag sila ng isang grupo ng mga high elves at lizardmen upang protektahan siya. At para sa mga bisitang nag-overnight, hiniling ni Hireko kay Flora na bantayan sila dahil maaari siyang pumunta ng ilang gabi ng walang tulog. Sa sandaling handa na ang lahat ng paghahanda, isang bagong grupo ng mga bisita ang dumating mula sa Howling Village. Nais nilang magkaroon ng ugnayang pangkalakalan, kaya nagpasya si Lu na asikasuhin ito at tanggapin sila sa kanilang nayon. Tinanong niya sila kung ito ba ang kanilang buong grupo, at sinabi ng kanilang pinuno na ito silang lahat. Matapos marinig iyon, sinabi sa kanya ni Lu na ituturing niya ang iba bilang mga kaaway, at nagsimulang maghiyawan ang mga lalaking naliligaw sa kagubatan. Humingi ng paumanhin ang kanilang pinuno na ang ilan sa kanila ay naliligaw, at sinabi sa kanya ni Lu na mapanganib na maghiwalay ang mga tao, kaya dapat silang kumilos habang nananatili rito. Matapos magpalipas ng araw ang mga bisita sa loob ng guest house, nilock ni Lu ang kanilang pinto para sa gabi, at nagtaka si Hireko kung bakit nila sila tinatrato na parang mga bilanggo. Tinatanong siya ni Tia kung hindi pa niya ito napapansin. Ang bawat bisita ay palaging may dalang anyo ng regalo pagdating maliban sa kanila. Kaya't, kasama ang kanilang mga tropa na nagkukubli sa kagubatan, ang dahilan ng pagbaba ng kanilang mabuting pakikitungo. Kinaumagahan, nagtataka si Hireko kung bakit hindi sila naghahain ng nakalalasing na katas ng ubas, ngunit sinabi sa kanya ng punong kasambahay na ito ang pagkakaiba sa pagtrato para sa mga bisita, na nagdala ng mga espada at sa mga hindi. Nais niyang bigyan sila ng mas maraming pagkain, ngunit binigyan siya ng isang malamig na tingin ng dalaga. Habang kumakain sila, sinabi sa kanya ni Tia at Lu na iwaksi ang kanyang simpatiya dahil sinasabi ng mga taong ito na pumunta sila rito para sa mahahalagang negosasyon, ngunit wala pa silang pinag-uusapan. Kahit noon, lahat ay tutol sa pag-alok sa kanila ng anumang alak, ngunit pinilit pa rin sila ni Hireko na maglagay ng alak sa mesa. Habang sinusubukang simulan ng isang pag-uusap sa kanila, natuklasan ni Hireko na sila ay mula sa isang nayon na nabubuhay mula sa pangangaso o pagmimina. Kaya natural, kailangan nilang makipagkalakalan sa kanilang mga kapitbahay. Ngunit sa kamakailang salungatan na humadlang sa kanila sa pangangalakal, pumunta sila sa Great Three Village upang buksan ang mga negosasyon sa kalakalan. Ang isa sa kanila ay natutuwa na tumigil sila sa pagtatago dahil hindi nila masisiyahan ang pagkain na ito, at palihim na tinanong siya ni Tia kung bakit sila nagtatago. Sinabi sa kanya ng lalaki na kung may masamang mangyari, kailangan ng isang tao na tumakbo pabalik at sabihin sa iba pang taga-nayon nila. Matapos makita kung paano niya mahusay na kumuha ng impormasyon mula sa lalaking iyon, gusto ni Hireko na kumuha ng gatas mula sa kanyang melon. Sa kalaunan, nagsimulang makipag-ayos ang pinuno sa kanilang kasunduan sa kalakalan. Dahil wala silang anumang pera, hindi nila magagawang ipagpalit ang mga pisikal na kalakal. Gayunpaman, dahil medyo malayo ang kanilang village, at ang Great Three Village ay nasa isa sa mga pinakadelikadong lugar, tinanong nila si Hireko kung sila ang pupunta sa village. Sa napakalawak na distansya upang takpan, isinasaalang-alang ni Hireko na dalhin ni Kiro at ng iba pang mga lobo ang mga kalakal sa isang karwahe, kaya pumayag siya at tinanong sila kung ano ang kanilang dinala para ipagpalit ngayon. Ipinakita sa kanya ng lalaki ang mga kagamitang pilak at gawa sa salamin na kanilang ginawa mula sa mga ores, at iniisip ni Hireko na ang kanilang mga kalakal ay lubos na magpapalaki sa kanilang kalidad ng buhay. Bilang kapalit, gusto nilang ipagpalit ang mga paninda sa pagkain, kaya malugod na pumayag si Hireko. Ito ang simula ng kanilang relasyon sa kalakalan, at bago sila umalis, humingi ng paumanhin ang pinuno sa hindi pagdadala ng regalo ng bumisita. Never nagkaroon ng ganyang custom ang village nila kaya nangako siya na may dadalhin siya next time, pero hindi naman siguro maluho dahil mahirap ang village nila. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Hireko na ang laki ay hindi mahalaga, ang puso ang gumagawa, na alam na ang propesor ng quantum physics ay may maliit na panghihikayat sa kanyang pangalawang buhay.
Hindi nagtagal, dumating ang kanilang unang araw ng pakikipagkalakalan sa Howling Village, at sinabi ng mga babae kay Hiriko na manatili na lang dahil si Tia ang gaganap bilang kanilang kinatawan. Pumayag si Dream na dalhin ang lahat doon kapalit ng isang bariles ng katas ng ubas. Sa paglipas ng panahon, nagsimula ng mag-hangout si Dream ng regular para sa katas ng ubas at palaging may dalang mga kayamanan, kaya natutuwa si Hiriko na palagi siyang nakikita. Nagpasalamat siya sa katas ng ubas at umalis. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik si Tia at sinabi kay Hiriko na nagawa nilang ipagpalit ang lahat. Noong una, nag-aalangan ang mga mamamayan dahil hindi pa nila nakita ang pagkaing iyon noon, kaya nagpasya siyang mag-alok sa kanila ng ilang libreng sample. At hindi nagtagal, nagustuhan ito ng lahat. Ibinente pa nila ang alak na dapat ay para kay Dream, kaya nangako si Hiriko na bibigyan pa siya ng grape juice ngayong gabi. Ibinunyag ni Tia na tinanong ng alkalde kung maaaring tumira ang ilang mga taga-nayon sa Great Three Village. Sa kabuuan, mayroong 20 residente at lahat sila ay mga kabataang babae. Napakaswerteng bata, hahaha. Napagtanto ni Hiriko na ang nayon ay hindi magkakaroon ng anumang hinaharap dahil si Dr. Reese ay talagang nasa kanyang sarili, na hindi magkakaroon ng masamang balak sa sinuman sa kanila. Nag-aatubili siyang pumayag ngunit sa kondisyon na makakuha sila ng hindi bababa sa 2 binata. Nang sumunod na linggo, ipinakilala ng mga babaeng beast ang kanilang mga sarili, at sinabing handa silang gamitin sa anumang nakikita ni Hiriko na angkop, hanggat hindi niya sila pababayaan. Sinabi sa kanya ni Hiriko na siya ay mula sa Alabama, kaya wala siyang dapat ipag-alala dahil hindi sila magkamag-anak, at sinabi sa kanya na siya na ang bahala sa kanila. Tinanong niya siya kung dinala nila ang mga binata, at nakita niya ang 3 bata. Hindi ito ang inaasahan niya, ngunit papuri na ililigtas nila ang nayong ito sa hinaharap. Pagkaraan ng ilang sandali ng pamumuhay kasama ang lahat ng mga bagong residente, napansin ni Hiriko kung paano nagagamit ng lahat ang mahika, maging ang maliliit na slime. Sinubukan niyang huwag mag-alala tungkol sa imposible at nakatuon sa pagsasaka, ngunit isang lindol ang yumanig sa lupa, at isa sa mga anghel ang dumating upang ipaalam sa kanya na ang isang Bloody Viper at isang Grappler Bear ay naglalaban. Binalaan niya siya na maaaring magsimula itong makaapekto sa nayon, ngunit habang inilipad niya siya sa lugar ng labanan, nagtaka siya kung paano sila matitikman. Nakita niya ang kanilang higanting sukat at hiniling sa kanya na lumipad siya patungo sa kanila ng mabilis hanggat maaari. Sinugod niya siya pasulong, at sa isang solong slash, tinapos niya silang 2. Nagulat ang lahat ng mga Killer Angel na nagawa niyang maalis ang mga maalamat na hayop na ito sa isang strike. Sa bahay, sinimulan niyang lutuin ang karne gamit ang nakalalasing na grape juice, at ang mga batang babae ay naiinis na ang kanilang katas ng ubas ay nasayang. Para naman sa Viper, pinirito niya ito at naisip na parang fried chicken lang ang lasa. Napansin niya na may nakakalimutan siya, at nagpunta noong gabing iyon para tanungin si Flora tungkol sa kanyang pag-aaral sa fermentation. Sinabi niya sa kanya na wala siyang pag-unlad at kailangang muling itayo ang kubo ng 3 beses. Walang ideya si Hiriko kung paano yun posible, ngunit ipinangako niya na pananatilihin niya ang pinakamaliit na mga pampasabog. Sa wakas ay nangingitlog na ang manok, kaya sinimulan niyang batihin ang mga itlog, magdagdag ng asin at suka. At sa pamamagitan ng ilang langis, lumilikha siya ng mayonnaise. Noon lang, lumitaw ang isang grupo ng mga dwarf na pinamumunuan ng isang lalaking tinatawag na Donovan. Narinig nila ang tungkol sa nakalalasing na grape juice at humihingi sila ng paumanhin dahil wala silang pera, ngunit mayroon silang teknolohiyang kinakailangan upang lumikha ng pinakamasarap na inuming Russian. Gamit ang distillation, binibigyan niya si Hiriko ng bagong anyo ng smoothie, at naisip ni Hiriko na mas matapang ito kaysa sa kung gaano siya kahirap bugbugin noon ng kanyang ama. Ang partido ni Donovan ay nagtapos sa pananatili sa nayon upang lumikha ng higit pang mga PG smoothies, at kaya nagsagawa si Hiriko ng isang party para salubungin ang Beast Women at ang dwarfs na sumali sa kanilang village. Muling umiinom si Dream, at natutuwa si Lou na mag-isa niyang pinayaman ang kanilang village. Itinali siya ng kanyang katulong at hinila siya palayo, at pinasalamatan siya ng dwarf sa pagpasok sa kanila. Habang umiinom si Hiriko, napagtanto niya na sa wakas ay may matandang lalaki sa tabi niya dito, kaya sinubukan niyang tanungin siya kung sino man sa mga babaeng iyon ang nakatawag pansin sa kanya. Ang inisip ng dwarf ay maganda silang lahat, pero mas gusto niya ang mga babaeng puno ng balbas. Napagtanto ni Hiriko na ang mga babaeng ito ay maaaring makita ang kanyang maliit na panghihikayat pagkatapos ng lahat. Kinaumagahan, direktang lumipad ang isang dragon patungo sa nayon, at sinubukan ni Hiriko na alisin ito bago ito magdulot ng anumang problema, ngunit dumating si Drain upang itumba ito. Lumilitaw ang ikatlong dragon na may nakakatakot na aura, kaya inilunsad ni Hiriko ang kanyang sibat upang iligtas si Drain.
Sa huling segundo, halos hindi umiwas ang dragon, ngunit ipinaalam sa kanya ng katulong ni Drain na hindi sila mga kaaway, na ikinagulat ni Hireko. Ipinakilala niya ang dalawang bagong babae. Sila ang anak ni Drain, sila Stazman, at ang mommy milkers, si Grafalon. At gusto kong laruin ang mga lobo na iyon na parang bola. Tinanong siya ni Hireko kung bakit nandito ang kanyang asawa at anak, at sinubukan ni Drain na ipaliwanag ang sitwasyon. Palagi siyang lumalabas sa kanyang tahanan sa gabi, kaya nag-aalala si Mommy Milkers na kumukuha siya ng ilang Mistress Milker. Sinubukan ni Drain na ipaliwanag na lahat ng ito ay mataas na politika, at iniisip ni Mommy Milkers na sa wakas ay nakumpirma na ang lahat ng kanyang hinala. Nakikiusap si Drain sa kanila na huwag tumalon sa mga conclusion. Kung tutuusin, mayroon din siyang maliit na pangungumbinsi, kaya hinding-hindi siya magkakaroon ng lakas ng loob na magkaroon ng ganoong relasyon. Humingi ng paumanhin si Hireko sa pagpapalala ng sitwasyon, ngunit sinabi ni Drain na hindi niya ito kasalanan at sinabihan silang humingi ng tawad. Humihingi ng paumanhin sila Stazman sa muntik niyang pagkasunog sa village na ito, at humihingi ng paumanhin si Mommy Milkers dahil halos masunog siya ng malutong matapos niyang itutok ang kanyang sibat sa kanyang anak. Natutuwa si Hireko na naging maayos ang lahat sa bandang huli, at pagkaalis niya, tinanong ni Drain ang kanyang asawa kung naiintindihan niya ang ginagawa nito sa buong panahon. Sa kabila ng kanilang kakulangan ng mga numero, ang sibat lamang ni Hireko ang makakapagpabagsak sa kanilang buong kaharian. Hindi sana maiiwasan ni Mommy Milkers ang sibat kung hindi dahil kay Zabuton, ang matagal ng kaibigan niya. Sinabi niya kay Lasty na bibigyan niya siya ng isang napakahalagang trabaho. Sandali siyang titira sa nayong ito. Hindi nila maaaring baliwalain ang ganitong uri ng kapangyarihan, kaya umaasa siya na kahit papaano ay masigurado niya na ang kanyang kapangyarihan ay hindi kailanman gagamitin sa kanila. Tinanong siya ni Drain kung sigurado ba siya tungkol dito, ngunit iniisip ni Mommy Milkers na ito ang pinakamagandang resulta para kay Lasty. Malugod siyang tinanggap ni Hireko sa nayon, ngunit mabilis niyang napagtanto na siya ay napakalakas, at kahit na ang kanyang mga pagbahing ay tinatangay ang lahat ng kanyang pag-unlad. Nagtataka siya kung para saan ang mga dragon, kaya pinaalalahanan siya ni Tia na ang mga dragon na tulad ni Drain ay may posibilidad na maging talagang matalino at may kaalaman, kaya iniisip ni Hireko na magiging mabuti siya para sa mga diplomatikong relasyon. Sa susunod na binisita sila ni Bizzle, nakita niya si Lasty at agad siyang nakilala. Siya ang kilalang baliw na Dragon of Destruction. Tinanong niya siya kung ano ang nagdala sa kanya dito ngayon, at sinubukan niyang humingi ng mga dalandan, ngunit sinabi niya sa kanya na wala na ang mga ito, kaya sinubukan niya itong alukan sa ilang mga strawberry. Tinakot lang ni Bizzle ang sarili habang nakatitig sa kanyang mga sungay, at sinabing kukuha siya ng 10 kahon ng kung ano man ang sinasabi niya. Inihahanda niya ang kanyang order at tinanong siya kung gusto mong bilangin niya ang mga ito, ngunit ang tanging binibilang niya ay ang mga minuto hanggang sa mawala siya, tulad ng kanyang ama nang pumunta siya upang kumuha ng gatas. Bumalik sa Demonic Castle, ang iba pang mga general ay nagulat na si Lasty, ang makapangyarihang dragon ay kasama na nila ngayon. Isinasaalang-alang nila ang pag-espiya sa kanila ngunit napagtanto na sila ay mabibigo. Nang walang natitirang mga pagpipilian, plano ni Bizzle na gamitin ang kanyang lihim na plano. Sa loob ng kanyang bahay, ang kanyang anak na babae, si Frau Rem, ay pumasok sa silid. Sinabi niya sa kanya na siya ay mininirahan sa gitna nila at mag-iimbestiga sa kanilang lakas militar. Sinabi niya sa kanya na tiyak na magtatagumpay siya, at nag-teleport sa kanilang village. Sa pasukan, nagpakilala si Lasty, ngunit alam na ni Frau Rem kung gaano siya kalakas. Habang naglalakad siya sa paligid ng nayon, napansin ni Frau Rem na mayroong maraming iba't ibang uri ng species gaya ng lizardman, ogre, beastman, at maging mga dwarf. Sa loob ng kanilang punong tanggapan, napansin niya na ang vampire princess ay nakatira doon, at ang anghel ng paglipol ay namumuno sa trio ng execution angels. May mga high elves pa sila, ang mga dumukot ng mga lalaki at nambibiktima sa kanila. Sa kanilang paligid, halos wala ng pagkakataon na manalo ang kanilang militar. Gayunpaman, matapos makita ang Infernal Wolves at Demon Spider na magkakasama, nawala ang lahat ng kumpiyansa sa kanyang katawan. Gamit ang mga chart na kanyang binuo, ang alkalde na lamang ang natitira, at siya ay dapat na mas makapangyarihan kaysa sa lahat ng ito. Nagtataka siya kung gaano kalakas ang lalaking ito, ngunit nakita niya si Hireko na naglalakad at nagtataka kung bakit nakatira ang isang mahinang tao sa village na ito. Tinanong niya siya kung nawala siya, ngunit sinabi niya sa kanya na hindi niya kailangan ng mahinang tao na nag-aalala tungkol sa kanya. Bumalik sa nayon, sinabi ni Lasty sa kanya na kakakilala lang niya ng mayor. Maaaring siya ay isang tao, ngunit maaari niyang talunin ang kanyang ina. Nagulat si Frau Rem dahil sobrang bastos niya sa kanya. Sa paglipas ng mga araw habang siya ay naninirahan sa kanila,
napansin ni Hireko na napapalapit siya kay Lasty, ngunit nagtaka siya kung bakit siya naging awkward sa tabi nito. Isang araw, nagsimulang dumami ang mga slime at kalaunan ay sinimulang kainin ng isa sa kanila ang lahat ng kanilang katas ng ubas. Ang lahat ng mga batang babae ay handa na upang i-execute ang slime, at sinimulan nila ang unang trial at napag-alamang ito ay nagkasala. Masama ang loob ni Hireko para sa slime, kaya sinubukan niyang bitawan ito at nagsimula itong lumitaw sa kanilang mga kapistahan. Pagkatapos ng lahat, ang isang cute na slime ay hindi naman dapat maging problema. Dumating ang taglagas, at habang tinatangkilik ni Hireko ang lahat ng pagkain, gusto niyang makakain siya ng ilang seafood kasama ng ibang pagkain. Sinabi sa kanya ni Fraulein na kung gusto niyang makapasok sa karagatan, mayroon siyang 100 batang babae na handang buksan ang kanilang mga floodgate at ialok ang kanilang nangangamoy isda na puki. Paumanhin, ang ibig kong sabihin kung gusto niya ng akses sa karagatan, maaari siyang maglakbay sa daungan sa timog ng nayon upang makipagkalakalan para sa mga produktong karagatan. Nag-aalok si Lasty na lumipad doon, at sinamahan siya ng iba pang mga babae. Umalis sila, at natuwa si Hireko na may mga taong nasasarapan sa kanyang pagkain. Pagkalipas ng 3 araw, bumalik ang isang mangangalakal mula sa Ocean City kasama si Lasty at ipinakita sa kanila ang lahat ng mga produktong isda na inaalok niya. Kasama ang mga isda, pumunta siya rito upang makamit ang 3 pangunahing layunin. Ang una ay ang maayos na pagbati sa mayor ng nayong ito. Ang pangalawa ay ang pagsisimula ng negosasyong pangkalakalan, at ang pangatlo ay ang pagiging opisyal na ambasador ng kalakalan para sa nayong ito. Sa kanyang mga taon ng karanasan, matutulungan niya ang Great Tree Village na paramihin ang kanilang mga kita ng maraming beses, kaya nagpa siya ang mga batang babae na tingnan ang kanyang panukala. Pagkatapos ng mahabang araw ng negosasyon, handa nang umalis ang mga ngalakal at nasasabik na talakayin ang pangangalakal ng katas ng ubas sa susunod, ngunit hindi papayag si Lasty na mangyari iyon. Sa palagay ni Hireko, napakahusay na magkakaroon ng isang profesional na humahawak sa kanilang mga pangangalakal, at sa palagay ni Lu ay napakahusay na makakakuha sila ng higit na halaga ngayon. Habang naglalakbay pa uwi, tiningnan ng mga ngalakal ang Great Tree Village. Noong unang dumating ang mga babae sa opisina ni Michael, muntik na niya silang ipagtabuyan dahil wala na siyang oras para harapin ng mga ito. Ngunit ang kanyang merchant intuition ay nagbigay sa kanya ng kakaibang pakiramdam na hindi niya ito maaaring balewalain. Nakita niyang kasama si Fraulein sa isa sa mga babae, at alam niyang gugulong ang ulo niya kung hindi niya ito papansinin. Nagtataka siya kung sino ang ibang babae, at ipinakilala niya ang sarili bilang si Lastisman, ang baliw na dragon. Sa pagiging prominent at kasing delikado nilang dalawa, ang mga panganib ay maaaring mas malaki kaysa sa mga benepisyo ng pakikipagkalakalan sa kanila, ngunit hindi niya maaaring baliwalain ang mga ito. Dinala nila siya sa mga kalakal na dinala nila, at nakita niya ang mga lizardmen, na iniisip na papasok siya sa ilang mga nakakatakot na pag-uusap. Matapos buksan ang tela, nakita niya ang pambihirang prutas na umiikot sa kaharian at alam niyang ang bawat isa sa kanila ay maaaring kumuha ng ilang pilak na barya. Ang halaga ng mga kita na maaari niyang gawin ay mas malaki kaysa sa mga panganib, at sinimulan niyang talakayin ang mga kalakal sa karagatan na maaari niyang ibigay sa kanila. Once in a lifetime chance niya ito, kaya tinanong niya sila kung saan sila maghahatid ng mga paninda. Nasa gubat ng kamatayan ang village nila, at papasakayin siya ni Lasty. Siya ay nag-contemplates kung ang kanyang buhay ay nagkakahalaga ng pera, at sa kahabaan ng daan, nakilala niya ang 3 dakilang dragon at ang mga anghel ng paglipol kasama ang kanyang army. At least mukhang normal ang mayor, naisip niya, pero nagpakita ang vampirang prinsesa. At nang sinigawan siya ni Lasty dahil gusto niya ang katas ng ubas, nawala ang bawat tipak ng kumpiyansa na iniwan niya. Bagamat nagawa niyang mabuhay at gumawa ng pinakadakilang deal sa kanyang buhay, hindi na ito kakayanin ng kanyang lumang katawan. Sa gabi, inihahanda ni Hireko ang bagong seafood na nakolekta niya at ibinibigay ito sa lahat ng babae. Kinaumagahan, lumitaw ang isa pang dragon, at nagtaka siya kung ano ang ginagawa ng dragon na ito. Naglunsad ito ng bowl ang apoy sa kalaliman ng kagubatan, hudyat na gusto nitong labanan si Hireko. Inihanda niya ang kanyang spear at hindi nakuha ang kanyang paghagis, ngunit ito ay isang bitag upang linlangan ang dragon upang talunin ito. Sa loob ng kagubatan, nakakita siya ng isa pang nakakalokong tagpo at nagtataka kung bakit sinusubukan nitong sunugin ang kagubatan. Lumipad si Dream at sinabihan siyang maghintay, sinusubukang ipaliwanag ang sitwasyon. Ang pangalan niya ay Haruken, at siya ang nakatatandang kapatid ni Dream. Sinusubukan niyang sabihin sa kanya na kasalanan niya, ang pagtatangkang pakasalan si Lasty.
Nagtataka si Hireko kung ano ang ibig nilang sabihin, at sinabi ni Haruke na gusto siyang ipakasal ni Drame sa alkalde, ngunit sa palagay ni Drame ay ang katas ng ubas lamang ang dahilan upang sabihin niya ang mga bagay na iyon. Matapos malaman na ikakasal na ang kanyang pamangkin, gusto niyang puntahan at alamin kung gaano kalakas ang mayor. Pagkatapos ng lahat, nalaman niyang hindi patas na ang isang batang babae na mas bata sa kanya ng 900 taong gulang ay unang ikakasal, at gusto ni Hireko na pigain na ang kanyang melon, kaya pinisil ni Hireko ang kanyang ulo at sinabihan siyang lumuhad. Paumanhin, ang ibig kong sabihin ay pinaglalaroan niya siya ng kanyang log. Sorry, ang ibig kong sabihin ay muntik na niyang matusok ang katawan niya gamit ang kanyang sibat. Habang kumakain sila ng masarap na hapunan na nilikha niya, gusto ni Haruke na maglaro ng larong mahjong, ngunit may gustong tumaya sa linya. Nang walang anumang pisikal na kalakal na taya, nag-isip si Hireko kung maglalaro lang sila ng ilang plot removal na mahjong, at lahat sila ay nasa sabik na laruin ang kanyang laro. Pagkatapos ng ilang round ng plot armor removal, natagpuan ni Hireko ang kanyang sarili sa isang napaka-awkward na sitwasyon. Sa kanyang kataas-taasang kaalaman, naisip ng alamat na ang larong ito ay magiging madali sa lahat ng oras na ito, ngunit siya ay nasa kanyang huling piraso ng damit. Ang tanging paliwanag para sa sitwasyong ito ay ang pagdaraya nila sa pamamagitan ng muling pagsusulat ng mga piraso, ngunit sa tingin niya ay siya ay isang masakit na talunan. Sa wakas, dumating na ang kanyang pagkakataon na talunin silang lahat, ngunit kahit na iginuhit niya ang pinakamasamang tile na posible, hindi ito mahalaga. Hindi siya mapaparalisa sa kanyang takot laban sa mga dragon, at gagawin ang lahat upang matiyak na walang makakakita sa kanyang maliit na talong. Sensational. Ipinaalam ni Bizzle sa iba pang mga general na ang sinaunang dragon, si Hakuren, ay nagtipon din sa Great Tree Village. Kinuha ng Demon Lord at tinanong si Bizzle ng isang mahalagang tanong. Tinanong niya ito kung ano ang dapat niyang gawin tungkol sa kanyang anak na babae na masama ang pakiramdam sa buong araw. Iniisip ng general na kailangan niyang pakilusan kaagad ang army, ngunit si Randen ay nilagay na ang kanyang 2 linggong abiso ng pagliban. Matapos salakayin ang Great Tree Village, naging guru si Hakuren. Siya ay napakahusay sa lahat ng kanyang ginagawa, ngunit nagreklamo tungkol sa paggawa ng bawat maliit na bagay. Dahil sa kanyang katamaran, sinimulan siyang pilitin ni Hireko na maghukay ng mga butas at punan muli ang mga ito, at matapos siyang mainip hanggang mamatay, napagpasyahan niyang maging guro ang tanging magagawa niya. Kinabukasan, 3 hot na batang babae na Lamia ang nakiusap kay Hireko na iligtas sila. Ang kanilang dungeon sa kagubatan ay nilusob ng mga apo ni Kiro na naging dahilan ng paglisan nila sa kanilang mga tahanan. Dahil naglakbay sila sa lahat ng ito upang humingi ng tulong sa kanya, sinabi ni Fraulein kay Hireko na subukang tumulong. Kaya sa huli, ipinagpalit nila ang mahahalagang hiyas ng Lamia kapalit ng kanilang mga pananim, at nangakong paprotektahan ang kanilang mga tahanan sa hinaharap. Sa wakas, nais ni Hireko na humiling ng isa pang bagay. Bilang mabait na lalaki, hiniling niya sa kanila na magsuot ng melon armor kung bibisita sila. Sa kanilang mahusay na lakas, nagsimula silang magdala ng mga kalakal bilang kapalit ng binhi ng bata ni Hireko. Sorry, ang ibig kong sabihin ay pananim kasi tumutubo sila mula sa binhi. Bumalik sa Demonic Castle, 3 batang babae ang nagtipon sa ilalim ng anak na babae ng demonyong Panginoon, at nakiusap sa kanya na iligtas si Fraulein mula sa Great Tree Village. Sa kanyang opisina, nag-teleport si Bizzle para makipagkita sa kanyang anak at tinanong siya kung maayos na ba siya. Sinabi niya sa kanya na dumiretso sa punto dahil wala siyang anumang oras, at inihayag niya na ang prinsesa ay nagtitipon ng mga tropa upang salakayin ang Great Tree Village. Nagsimula silang hindi magtiwala sa kanyang mga ulat, sa paniniwalang walang nayon ang maaaring maging ganito kalakas. Kahit na ang Demon Lord ay hindi maglakas loob na pigilan ang kanyang anak, at bukas na ang kanilang araw ng pagsalakay. Mag-iipon sila ng 300 tropa, kaya umaasa siyang makakahanap siya ng paraan para takutin sila bago pa man nila salakayin ang nayon. Isinasaalang-alang ni Fraulein kung sino ang maaari nilang gamitin para takutin sila. Dahil kung gagamitin lang nila sina Lasti at Hakuren, masisira lang nila ang buong kaharian, ngunit sa tingin niya ay may ideya siya. Kinaumagahan, isang higanteng pagsabog ang sumisira sa mga puno sa kagubatan, at nakiusap ang mga sundalo sa mga batang babae na maawa sa kanila. Nagulat sila na makakakuha sila ng 10 kahon ng mansanas para sa halos hindi paggawa ng anumang bagay. Sa village, ipinakilala ni Fraulein ang 3 babae mula sa Demon Kingdom, na nagsasabing gusto nilang magtrabaho hanggang sa mamatay, ngunit pagkatapos ay itinutuwid ang sarili at sinabing narito sila upang magtrabaho na parang nakasalalay ang kanilang buhay dito.
Nagtataka siya kung bakit parang isinuko na nila ang lahat ng gusto nilang mabuhay, pero tiniyak ni Frauem na imo lang sila. Ipinakilala ng kanilang pinuno ang kanyang sarili bilang si Yuri, at ipinaliwanag ni Frauem na hindi na kailangang tretuhin siya ng may pag-iingat, at gamitin lang siya kahit na anong gusto niya. Ngunit mayroon na siyang sapat na mga batang babae na gustong gamitin kahit anong gusto nila, kaya hinahayaan niya si Frauem na maglibot sa kanila. Pagkatapos niyang umalis, sinabi niya sa mga babae na patatawarin niya ang kanilang mga kasalanan kung nagsimula silang magtrabaho ng husto at panatilihing lihim ang kanilang pagkakakilanlan. Nangangahulugan nito na hindi nabibigyan ng espesyal na pagtrato si Yuri, at sa tingin niya ay magiging maayos siya sa bagong buhay na ito. Matapos silang ipakita sa paligid ng nayon, ang mga batang babae ay nasiyahan sa hapunan, natutuwa na hindi na nila kailangang mag-alala tungkol sa politika sa nayong ito. Natutuwa si Hireko na makitang mabilis silang nas-anay, at pumunta si Lu upang makita ang mga bagong babae, ngunit napansin niya na hindi nagbabago ang laki ni Lu. Napansin niya na ang kanyang transformation magic ay hindi gumagana buong araw, ngunit iniisip niya na malamang na siya ay may sakit. Matapos makipaglaro sa Beast Kids sa loob ng ilang linggo, kinailangan ni Yuri na umalis sa nayon bago mag-alala ang kanyang ama, kaya nagpaalam siya sa iba pang mga babae bago umalis. Sa loob ng kastilyo, hinarap ng Demon Lord si Bizzle at sinabi sa kanya na ang kanyang anak na babae ay naiiba mula nang siya ay nanggaling sa nayon. Hindi siya naging inutil at naging abala palagi mula nang bumalik siya. Sinabi sa kanya ni Bizzle na malamang na interesado siya sa diplomasya at politika. Nang marinig ang mga salitang iyon, napagtanto ng Demon Lord na maaaring nakatagpo siya ng isang lalaki, at naisip niya na guguluhin niya ang buong bansa hanggang sa matagpuan niya ito. Ilang sandali pagkatapos umalis ni Yuri, sinimulan nila ang paghahanda sa taglamig, at nabigla si Hireko nang makita ang kamanghamanghang harvest na mayroon sila. Tinanong ni Lasty kung maaari siyang kumuha ng dagdag na pagkain para sa kanyang mga magulang, at gusto rin ni Haruken na ibahagi ang ilan sa kanyang mga magulang. Ang kanyang ama ay ang Emperor Dragon na nakatira sa North, at ang kanyang ina ay ang Hurricane Dragon na nakatira sa South. Naisip ni Hireko na ang mga pangalang iyon ay labis na nakakatakot, kaya gusto niyang magbahagi ng pagkain sa kanila. Una, nagbigay si Lasty ng pagkain para kay Drain patungo sa lungsod ng Shishodo, at ibinaba ang ilang mga pananim para sa pangangalakal. Tila, mayroong isang higanteng halimaw na nagdudulot ng problema sa mga mangingisda, kaya't nagpasya si Lasty na harapin ito. Naisip niya na tiyak na ito ang uri ng seafood na hinahanap ni Hireko. Samantala, si Hakuren ay nagtungo sa hilaga, at sa kanyang pagbabalik, nagdala siya ng higit pang mga elf. Siyempre lahat sila babae. Bakit ako nagulat sa puntong ito? Mga elf sila sa bundok, pero mas mahirap para sa kanila na maghanap ng makakain kamakailan. Nag-iisip si Hireko kung ano ang gagawin, at naiintindihan ng kanilang pinuno kung hindi niya sila matutulungan dahil sila ay mga estranghero. Ngunit sinabi sa kanya ng Riz Master na sinusubukan lang niyang isipin kung saan sila matutulog sa gabi. Nangangako siyang hinding-hindi siya susuko sa kanila, at pinasalamatan siya ng pinuno ng elf at sinabing matutulog siya sa kanyang kama kung gusto niya, ngunit sinabi ng bida na hindi iyon kakailanganin. Ang lalaking ito ay nag-unlock ng mga species ng kababaihan tulad ng kanilang Pokemon sa kanyang Pokédex. Nang gabing iyon, nagpasya si Hireko na magtayo ng isang paliguan ng mga lalaki, kaya walang mga batang babae na nakakakita sa kanyang maliit na talong. Gayunpaman, nahuli ni Frauem ang tatlong musketeer na lumulusot sa bagong paliguan, at sinabi nila na gusto nilang hugasan ang kanyang likod, ngunit sinabi sa kanila ni Frauem na hindi sapat ang laki ng kanilang melon. Gayunpaman, napagtanto niya na ito ay magiging mas makatuwiran dahil sila ay kasing flat ng isang washboard. Sa kalaunan, nagsimulang kumukupas ang taglagas at papalapit na ang taglamig. Sa isa sa mga araw na iyon, nakita ni Hireko na nakahiga si Lu, at nagtaka siya kung bakit hindi maganda ang pakiramdam niya. Sinabi niya sa kanya na hindi ito seryoso dahil maaaring ang panahon lamang, at ang kaunting pagduduwal at lagnat ay hindi isang malaking bagay. Nagtataka si Seno kung si Lu ay naghahangad ng maaasim na pagkain kamakailan. At pagkatapos marinig iyon, napagtanto ni Lu na talagang gusto niya ang mga kamatis at maasim na prutas. Sinabi sa kanya ni Seno na ang isang tao mula sa Howling Village ay nakaranas ng katulad, kaya tinanong siya ni Hireko kung ano ang nangyari sa kanila. Sinabi niya sa kanya na natapos nila ang pag-congrats sa kanya sa pagkakaroon ng isang sanggol. Nang matapos ang taglamig, nagsimulang magising si Hireko sa pagsikat ng araw upang magsimulang mag-inat. Ito ang naging routine niya sa umaga, at iniiwasan niyang gumising ng masyadong maaga dahil pinipilit ng mga katulong na gumising ng mas maaga kaysa sa kanya. Ang slime ay nakalusot sa isa pang barriles ng alak, at ang mga kababaihan ng nayon ay handa na para sa isang pampublikong execution muli. Natuklasan niya na hindi sanay ang mga tao na kumain sa hapon.
Ngunit ayaw niyang magtrabaho sila buong araw sa isang pagkain lang, kaya sinimulan niya silang ihain ng tanghalian. Nang matapos ang kanyang pagkain, nais ni Hireko na gumawa ng bagong proyekto, at nagsimulang magtanim ng lahat ng uri ng rosas at bulaklak para mas maging sibilisado ang kanilang nayon. Bukod pa rito, nagsimula siyang gumawa ng mga kasangkapan at laruan para sa mga bata, kahit na wala pa siyang karanasan sa konstruksyon. Sa paglipas ng panahon, nagsimula siyang lumikha ng mga espada upang ang mga taga-nayon ay magkaroon ng magandang anyo ng cardio, at nais na patuloy na magsanay, at huminga ng napakabigat, na ang buto ng aking espada ay naging kahoy, dahil sa kanyang dalawang matabang melon. Stop it. Get some help. Kakaiba rin ang pakiramdam ng espadang kahoy ni Hireko, kaya nagpasya siyang pumunta at magsanay ng mag-isa. Sinubukan niyang maghagis ng ilang punyal, ngunit dumating ang Dark Elf upang ipakita sa kanya kung paano ito ginagawa. Gayunpaman, alam niya na ang maliliit na panghihikayat ay hindi maihahambing sa kanyang malaking sibat. Sinabi ng Dark Elf na gusto niyang maramdaman ang kanyang isa pang sibat na tumagos sa kanya, ngunit alam ni Hireko na ginagamit lamang niya ang sibat na ito upang mabayaran ang isang bagay. Pagkatapos ng mahabang araw ng pagsasaka, naligo siyang mag-isa at sinubukang mag-relax sa gabi, ngunit laging nararamdaman ang presensyang bumabalot sa kanya. Lahat ng mga babae ay nag-espiya sa kanya na parang Mission Impossible, ngunit ang tanging bagay na nakita niyang imposible ay ang pagkawala ng kanyang pagkabirhen. Humihingi siya ng tulong para malaman ang kanilang mga lokasyon, at habang natutuwa siyang may mga taong nagbabantay sa kanya, sisiguraduhin niyang isasara ang mga nakatagong pinto na iyon bukas. Kinaumagahan, dumating si Sena para sabihin sa kanya na may kakaibang lalaki sa kanilang village. Sa tabi ng malaking puno, nakita niya ang isang lalaking nakayuko, at nagtataka kung paano niya ito nalampasan ang lahat ng mga anghel at maging si Zobotan. Nakita ni Lu ang lalaki at kinilala siya bilang the progenitor. Sa loob ng kanilang guest house, binabati niya ito sa pagkakaroon ng natural na sanggol, dahil isa ito sa pinakabihirang pangyayari para sa mga vampira sa mundong ito. Iniisip ni Hireko na lahat ito ay mahusay, ngunit hindi pa rin niya maintindihan kung bakit siya ay handa na masibat kanina, kaya sinabi ng progenitor na siya ay hinila ng mga estatwa. Isa siya sa mga nag-iisang nilalang na nabuhay ng mahigit 4,000 taon, at naaalalang nakilala niya ang Diyos bago siya isinilang, ngunit hindi niya maalala ang eksaktong hitsura niya dahil patuloy niyang binubura ang kanyang mga alaala upang mabuhay ng matagal. Ang pamumuhay sa tabi ng gayong obra maestra ay magpapasaya sa kanya, ngunit sinabi ni Hireko na hindi niya maibibigay sa kanya ang rebulto, na dinudurog ang kanyang espiritu. Sa halip, nag-aalok siya na magpalilok sa kanya ng isa pa, at ang lalaki ay handa ng masibat muli. Bago umalis, tinanong niya si Hireko kung magkano ang halaga ng estatwa na ito, ngunit sinabi sa kanya ni Hireko na ang Diyos ay hindi isang bagay na maaari niyang ibenta, kaya nangako ang progenitor na gagawa siya ng paraan para mabayaran siya. Sa loob ng Great Cathedral, tinanggap siya ng mga pari pagkatapos ng kanyang 50 taong na pag-alis, at inilagay ng mga ninuno ang rebulto sa loob ng pinakamagandang bahagi ng templo. Dahil tumanggi si Hireko na kumuha ng bayad, ipinadala niya ang pinakamagagandang piano sa kanyang bayan bilang regalo. Naisip ng mga babae na ang pag-aaral kung paano tumugtog ng piano ay magpapahanga sa ating Riz God. Ngunit pagkatapos nilang buksan ito, napagtanto nila na wala sa kanila ang makayanan ang presyon ng pagsira ng isang bagay na napakamahal. Nakiusap sila kay Hireko na kumuha ng lumang piano para makapag-practice sila dito. Makalipas ang ilang negosasyon kay Michael at nakakuha siya ng bagong piano para sa mga babae. Ang lahat sa nayon ay nagsimulang magsanay ng sama-sama, ngunit si Hireko ay wala ng pag-asang makatulog sa gabi. Dumating na ang malaking tao ng harvest, at pagkatapos magtrabaho sa buong umaga, inimbitahan ni Lu si Hireko para sa tanghalian. Napansin niya kung gaano siya kasipag sa trabaho, kaya binigyan niya ito ng ice cube para mas masarap ang inumin niya at sinabihan siya na huwag masyadong magtrabaho. Sinabi niya sa kanya na magiging maayos siya, ngunit iniisip niya kung okay lang sa kanya na maglakad-lakad. Tiniyak niya sa kanya, sinabi na ang lahat ng mga batang babae ay nagudyok sa kanya na mag-ehersisyo upang siya ay may malakas na katawan kapag nag-labor. Kahit na pagkatapos ng lahat ng oras na ito, si Hireko ay hindi makapaniwala na mayroon siyang isang bata sa loob ng kanyang tiyan. Sa hapunan, ang lahat ng mga batang babae ay nagtataka kung gaano kabigat ang bata, at lahat sila ay nagnanais na matulungan nila si Lu sa anumang paraan na posible. Sinabi niya sa kanila na ang lahat ay mahusay, ngunit nakakaabala sa kanya na hindi siya maaaring uminom ng anumang nakalalasing na katas ng ubas. Handa na si Zobotan para sa baby shower. Sa loob ng opisina ng alkalde, ipinaalam sa kanya ng 3 anghel na humihina na ang moral sa nayon, at lahat ng mga ito ay malapit ng gumuho. Kaya para mailigtas sila, nakiusap sila sa kanya na ibenta ang lahat ng kanilang grape juice smoothies.
Ang tanging hiling nila na maging mas komportable si Lou, ngunit habang napapansin ni Hireko na kahanga-hanga iyon, sa palagay niya ay isang pagkakamali ang pagbibenta ng lahat ng juice, kaya hinikayat niya silang magpatuloy dahil mas masarap ang lasa kapag tumanda ito ng kaunti. Ang mga fiend ay nasa sabik na marinig na ito ay mas masarap, ngunit ang mga dwarf ay hindi. Nagtaka sila kung bakit wala nang nagnanais ng kanilang smoothies, at nangako si Donovan na hindi na niya ilalabas ang puting creamy substance dito. Ipinaliwanag ni Hireko ang sitwasyon, at natutuwa si Donovan na hindi ang kanyang espesyal na cream ang dahilan kung bakit huminto ang mga tao sa pag-inom ng alak. Tiniyak ni Hireko na masarap ang kanyang katas. Ngunit nagtataka kung ano ang lihim na puting cream na ito. Sinabi sa kanya ng dwarf na sekreto ito, ngunit kung gusto talaga niyang malaman ito, maaari silang maglaro ng isang laro na tinatawag na maalat na biskwit. Naisip ni Hireko na mas mabuting hindi niya alam. Lumipas ang mga linggo ng kapayapaan sa buong nayon, ngunit nag-aalala lamang si Hireko sa kanyang asawa. Malapit na siyang mag-labor, at napansin niya ang bulaklak na nakapatong sa mesa. Ito ay regalo mula kay Tia at sa iba pang mga anghel, isa sa mga pinakapambihirang bulaklak na namumulaklak sa isang ice mountain. Dumating ang pinuno ng Dark Elves upang ialok ang kanyang lihim na gamot ng mga Mountain Elf. Ito ang pinakamahusay na gamot na nagawa, at umaasa na magagamit ito ni Lou sa tuwing kailangan niya. Nag-aalok si Lusty kay Lou ng isang mahalagang pendant mula sa treasure room ng kanyang ama. Ang mga lobo ay nag-aalok ng ilan sa mga pagkain na kanilang hinuhuli, at ang mga anak ni Zoboten ay nais na iregalo sa kanya ng ilang mga damit na pangsanggol, at nag-aalok ng kanyang puding. Inalok siya ni Leia ng korona ng bulaklak, at kahit ang tamad na dragon na si Haruken ay nag-aalok na magbalat ng mansanas para sa kanya. Pumasok si Flora upang bigyan ang kanyang kapatid ng kamatis at tofu miso soup, at natutuwa si Hireko na sa wakas ay nakagawa na siya ng miso pagkatapos ng lahat ng oras na ito. Humihingi ng paumanhin ang pinuno ng mga lizardmen dahil hindi niya alam kung paano tumulong dahil ipinanganak sila mula sa mga itlog, ngunit nag-aalok ng kanyang dugo upang tulungan ang kanyang anak na lumakas. Matapos matanggap ang lahat ng mga regalo, napansin ni Hireko ang isang wooden mallet, at sinabi sa kanya ni Lou na nilikha ito ni Donovan dahil malapit na itong magamit. Pagkatapos niyang magsalita, nakaramdam si Lou ng kakaibang sensasyon sa kanyang tiyan, at napagtanto niyang oras na. Nagsimulang magmadali ang lahat ng mga kasambahay upang maghanda para sa delivery, at nadama ni Hireko ang kanyang sarili na walang lakas habang naghihintay siya sa kabilang silid. Dahil alam niyang wala siyang magagawa, tumingin siya sa malaking puno at pumasok sa loob ng maliit na kuwebang ginawa niya. Ang 2 buwan ay nagniningning ng gabing iyon, na nagpapaalala sa kanya ng unang gabi niya rito noong pinapanood niya silang mag-isa. Gusto niyang mamuhay ng malayo sa lahat sa ganap na paghihiwalay, ngunit ngayong nandito na ang lahat, sigurado siyang ito ang buhay na gusto niya. Lumipas ang oras na parang blur, at pakiramdam niya ay wala na siyang alaala sa mga nangyari pagkatapos ng gabing iyon. Naglakad siya sa isang manipis na ulap patungo kay Lou at pinagmasdan ang kanyang anak. Sinabi niya sa kanya na lumapit at hawakan siya, kaya sinubukan ni Hireko na maingat na hawakan siya sa kanyang dibdib. Habang hawak niya ito at nakita ang ngiti nito, naging totoo ang lahat sa kanya, naging tunay na siyang ama. Pabalik sa kanyang orihinal na mundo, siya ay dumaranas ng isang karamdaman, kaya ang tanging pag-asa niya ay hindi na mararanasan ng kanyang anak ang sakit na iyon. Sinabi niya sa kanyang anak na lumakas para sa kanya, ngunit hinawakan ni Lou ang kanyang kamay, sinabing palalakihin nila siya para maging malakas. Nagpasya silang pangalanan ang kanilang anak na Alfred, at habang siya ay kalahating vampira, siya ay mukhang isang normal na tao. Ito ang lugar kung saan nagsimula siyang mag-isa, at natutuwa na ang lahat ay sumama sa kanya at patuloy na sumusuporta sa kanya sa buong panahong ito. Sa pag-alala sa lahat ng mga regalo na dinala nila para sa kanya, nais niyang gumawa ng paraan upang pasalamatan sila sa kanilang kabaitan, kaya tinipon niya ang lahat ng pinuno ng nayon. Nagtaka sila kung bakit sila narito, kaya nagpatuloy si Hireko upang ipakita sa kanila ang isang reward medal na ginawa niya para sa kanila. Ito ang kanyang paraan ng pasasalamat sa lahat ng mga taong narito upang itayo ang nayon. Napansin ni Tia na ito ay lubos na katulad ng pera, at ipinaliwanag ni Hireko na ang kanyang pag-asa ay makabuo ng pera para sa village na ito. Sa ngayon, lahat ng inaning pagkain ay ibinibigay sa kanya, at siya ang dapat na mamahala sa pamamahagi nito sa lahat. Malulutas din ito ang problema ng bias ng mga tao sa ilang prutas sa pamamagitan ng paglikha ng halaga para sa kanila batay sa pera. Gusto ni Hireko na magsimula sa pamamagitan ng pag-aalok ng mga voucher na ito bilang regalo na maaaring ipagpalit sa kahit ano. Sa bawat taga-nayon, binigyan sila ni Hireko ng medalya, at binigyan ng tig-30 barya ang pamilya ni Kiro at Zoboten. Higit pa rito, ginawa niya ang lahat ng mga barya sa pamamagitan ng kamay upang matiyak na wala sa mga ito ang peke.
Iba-iba ang reaksyon ng lahat, gusto ng mga dwarf ang katas ng ubas, ang iba ay gusto ng mga kasangkapan, at ipinagpalit ito ng mga anghel sa mga mamahaling sandata. Sa kalaunan, nagsimulang humiling ang mga tao ng furniture bilang kapalit ng kanilang pera, ngunit hindi pa rin malinaw ang kanilang halaga. Para sa mga bata, nagpasya silang umupo sa alkalde ng isang araw sa halip. Ilang sandali matapos ang lahat ay nagsimulang kumalma, sa wakas ay oras na para sa malaking pista upang ipagdiwang ang kapanganakan ng kanyang anak. Ang lahat ng mga batang babae ay sa wakas ay umiinom ng juice sa unang pagkakataon sa mga buwan. Si Donovan at ang iba pang mga dwarf ay nagdala ng isang malaking barriles, na nagsasabing ito ang espesyal na barriles ng juice na kanilang nilikha sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng lahat ng kanilang mga puting bagay mula sa lahat ng maalat na laro ng biskwit na kanilang nilaro. Napagtanto ni Lou na para saan ang mallet, kaya sa paghawak nilang dalawa, binuksan nila ang barriles. Hindi naisip ni Hireko na bubuksan niya ang isang barriles upang ipagdiwang ang isang bagay na napakasaya, kaya sinabi niya sa lahat na uminom sa bahay ngayong gabi. Muli itong binalikan ni Drame, ngunit gusto ng kanyang count na gawing 50 Shades of Grey ito. Tinatangkilik ng lahat ng babae ang juice, at tinanong siya ni Donovan kung gusto niya ang bagong lihim na recipe na ito. Sinabi sa kanya ni Lou na hindi siya maaaring uminom ng anuman dahil mayroon na siyang mommy milkers, at iniisip ni Donovan na ang kanyang buong plano ay nasira. Binalak niyang nakawin ang asawa ng alkalde, ngunit mayroon siyang ideya. Hiniling niya sa kanila na i-bottle up ito para mainom nila ito sa lalong madaling panahon, ngunit sa palagay ni Hireko, magandang i-bottle up ito sa loob ng 20 taon para ma-enjoy nila ito kapag matured na ang kanyang anak, at si Donovan ay mayayari. Sa lahat ng oras na ito, si Hireko ay nakahuli sa plano ng dwarf na ito. Alam niya na ang lihim na puting substance ni Donovan ay magbubuntis ang sinumang umiinom nito. Ngunit dahil siya ay isang beta, gusto ni Hireko na hayaan siyang mabuntis ang lahat ng mga elf sa nayon gamit ang inuming ito upang iwanan siya ng mga ito. Napagtanto ni Donovan na nabuking siya, at tumakbo para sabihin sa lahat na huminto sa pag-inom. Natutuwa si Hireko na sa wakas ay tapos na siya sa lahat ng babaeng ito. Nabalitaan ng Demonic Kingdom na ipinanganak ang anak ni Hireko, at nais nilang batiin sila. Masyadong lumakas ang kanilang nayon, kaya naniniwala silang ang tanging plano nila sa hinaharap ay ang ipakasal si Yuri sa isa sa mga taong nakatira sa nayon. Nakatanggap si Michael ng balita tungkol sa kapanganakan, at nais niyang ipadala sa kanila ang pinakadakilang mga regalo upang patuloy na magkaroon ng isang mahaba at kapaki-pakinabang na relasyon. Natuklasan ni Tia na marami pa ring tao ang gumagala sa kagubatan na naghahanap ng matitirhan, at ang Drain's Kingdom, kasama ang Demonic Kingdom, ay nagkaroon kamakailan ng maraming refugee na kailangang sumilong pagkatapos ng kamakailang digmaan. Sa kabuuan, ito ay higit sa 100 katao, at napagtanto ni Hireko na ang kanilang kasalukuyang nayon ay malamang na hindi magkakaroon ng sapat na espasyo para sa kanilang lahat. Kaya iminumungkahi ni Lou ang perpektong solusyon. Gagawa sila ng pangalawang nayon para sa kanilang lahat, at sa palagay ni Tia ay magiging mas maganda rin ang Great Tree Village. Kung tutuusin, ang nayong ito ang nagligtas sa kanilang lahat, kaya gusto nilang gawin ang lahat sa kanilang makakaya upang iligtas ang iba sa hinaharap sa parehong paraan kung paano sila niligtas. Namuhay silang lahat ng maligaya magpakailanman hanggang sa in-execute ni Hireko ang kawawang matandang Donovan. Kung masama ang loob mo para kay Donovan, pasabugan ang video na ito ng mga likes para ipakita ang iyong pakikiramay. Salamat sa panunood. Mag-subscribe para sa higit pang videos.